Noong 7 taong gulang ako, inampon ako at naging kaibigan ng magagandang kambal na babae na mailahing halo sa pamilyang Bai. Akala ko dalawa lang silang ate ko hanggang sa lumaki ako at nakita ko ang tingin nila sa akin. Naging madilim at kakaiba. Bago ako ampunin ng pamilyang Bai, ulila ako. Natatandaan ko noong 7 taong gulang ako, dumating sa orfanahe ang isang mag-asawang mayayaman. Ang lalaki ay tahimik at mahinahon. Ang kanyang asawa ay isang magandang babae na mailahing halo. Kasama nila ang kambal na babae na may pinong mga tampok na halo. Noong araw na iyon, tinawag ng nanay ng orfanahe ang lahat ng mga bata na mga 6 o 7 taong gulang at pumila sila sa may pinto, kasama na ako. Sa hindi gaanong malayo, tumingin ako ng patago sa pagitan ng mag-asawa. Nakatayo ang dalawang batang babae. Hindi pa ako nakakita ng mga batang napakaganda. Nag-uusap ang mga matatanda, at ang batang babae sa kanan ay may malalaking bilog na mga mata. Pinagmamasdan ang bawat isa sa amin. Nang tumingin siya sa akin, hindi ko pa naalis ang aking tingin sa kanila. At nang makita niyang tumingin ako, parang isang batang nahuli sa maling gawain, nagmamadali kong inilayo ang aking paningin. Susunod, pinaitaas ng nanay ng orfanahe ang aming mga ulo, kaya kailangan kong tumingin muli. Sa aking gilid, nakita ko ang batang babae kanina. Hinila ang manggas ng batang babae sa kaliwa at may sinabi sa tainga nito. Noong oras na iyon, ang magandang babae ay yumuko sa dalawang batang babae, Xiao Bing, Xiao Xue. Sino ang gusto ninyong bata? Noon, ang batang babae na si Xiao Xue ay itinuro ang direksyon ko. Sa direksyong iyon ay nakatayo ang ilang bata. Hindi alam ng ginang kung sino ang itinuro. Kinakabahan akong humawak sa aking damit, ibinaba ang aking ulo. Dahil ayaw kong ampunin, sanay na ako rito. Ngunit hindi natupad ang aking nais. Nang hilahin ako ng puting maliit na kamay, bigla akong tumingala. Nakita ko ang babaeng napakaayos at parang prinsesa. Nakatayo sa harap ko, hinila ako at lumingon sa kanyang mga magulang. Tatay, nanay, siya ang gusto ko. Natakot akong tumingin, ang aking kapalaran ay nasa mga kamay ng dalawang matatanda. Kung sasabihin nilang hindi ko kailangang umalis dito. Hindi ko inasahan na yumuko ang lalaki. At tanungin ang isa pang batang babae sa tabi niya, na tumingin din sa akin at mumiti sa kanyang mga magulang habang tumango. Kaya ako ay naging kasamang napili ng dalawang binibini ng pamilyang Bai. Anak, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay King Zhao. Ganito ako inampon at dinala sa pamilyang Bai. At mula noon ay nagkaroon ako ng apelyidong Bai. Ang tirahan ng pamilyang Bai ay nasa pinakamahal at eksklusibong mayayamang lugar ng Ansheng. Kung naiisip mo yon, naiisip ko rin. Ang boses ni Bai Ningbing ay malambing pa rin, ngunit sa aking paningin ngayon, na si Bai Wenshan, at ang kanyang asawa ay isang mestisang Chino-Aleman na si Elsa. Kinakabahan akong sumunod sa kanila. Pumasok sa loob ng bahay. Sa malaking sala, nakaupo sina Bai at Elsa sa sopa. Ang dalawang batang babae ay nakatayo sa magkabilang gilid. Si Elsa ay nagsasalita ng matatas na Chino, King Zhao. Sila ang magiging ate mo, magkasundo kayong tatlo. Sinabi rin sa akin ni Elsa. Tawagin ko siyang Tia Elsa at si Bai Wenshan ay Tio Bai na lang. Sumang-ayon ako ng masunurin. Inutusan ni Tia Elsa ang kasambahay na dalhin ako sa aking silid. Ayon sa kasambahay, ang unang palapag ay para sa mga kasambahay. Ang ikalawang palapag ay opisina at silid aklatan, ang ikatlong palapag ay silid ni Tio Bai at Tia Elsa, ang ikaapat na palapag ay kay Bai Ningbing. Ang ikalimang palapag ay kay Bai Ningsue. Ngayong dumating ako, ang isa pang silid sa ikaapat na palapag ay inayos. Para sa akin. Sumunod ako sa kasambahay patungo sa ikaapat na palapag ng bahay. Ang silid sa kanan ay para sa akin. Nang buksan ko ang pinto, akala ko nasa langit na ako. Malambot na malaking kama. Pino at magandang alpombra, malaki at magandang kama. Hindi ko inakala na isang araw makakatira ako sa bahay na mas maganda pa sa telebisyon. Pag alis ng kasambahay, maingat akong tumapak sa alpombra. Pagkalipas ng ilang saglit ay humiga sa malambot na malaking kama at gumulong-gulong. Mukhang maganda rin ang bagong tahanan. Ganito ang naisip ko. Sa hapunan, kaming 5 ay nakaupo sa isang mahabang mesa at kumakain. Ang kapaligiran ay tahimik at nakakatakot. Hindi ko man maintindihan. Pero bilang bata, naramdaman ko ang bahagyang presyon. Pagkatapos ng araw na iyon, nalaman ko kung bakit kailangan ni Tio Bai pumili ng kasama para sa kanyang 2 anak na babae, dahil lagi silang abala ng kanyang asawa. Madalang nasa bahay. Natural, mas madalas kaming magkasama ni Bai Ningbing at Bai Ningsue. Sa iisang oras, unti-unti kong nakilala ang kanilang mga personalidad. Si Bai Ningbing ay mahinahon at tahimik, samantalang si Bai Ningsue ay kabaligtaran, mas masayahin at mapaglaro. Pareho silang 2 taong mas matanda sa akin, kaya dapat ko silang tawaging ate. At upang maiba,
Tinatawag ko si Bai Ningbing na Ate Ningbing at si Bai Ningsuy na Ate Ningsu. Inilagay ako sa parehong pribadong elementarya na pinapasukan nila. Bagamat mas matanda sila sa akin ng 2 taon. Noong nasa unang baitang ako, nasa ikalimang baitang na sila. Sa elementarya, sa edad na wala pa akong gaanong alam. Sila ay kilala na sa paaralan dahil sa kanilang ganda. Isang araw, dahil nakita ako. Nakasama sila sa iisang sasakyan papunta sa paaralan, maraming lalaki ang nakaalam na ako ang kapatid ng kambal na magaganda. Kaya ako ay naging tagapagpadala ng mga regalo para sa mga batang lalaki. Ngunit sa bawat pagkakataon, kapag nakita ng 2 magandang dalaga na may dala akong mga merienda at liham ng pag-ibig, si Bai Ningbing, ang panganay ay mumiti lamang sa akin at umiling. Samantalang si Bai Ningsu, ang bunso, ay walang awang. Itatapon ang mga ito sa basurahan. Kung maganda ang kanyang kalooban, pagsasama-samahin niya ang mga liham upang sunugin, at babalaan niya ako ng mahigpit na huwag nang mag-uwi ng mga basurang ito. Maliban sa oras ng pag-aaral, nakasanayan ko ng tahimik na sumunod sa kanila at maging mabuting kasama. Minsan, kasama ko si Bai Ningbing sa silid-aklatan, tahimik na nagbabasa. Isang beses, nakaupo siya sa alpombra na naka-cross legs, nakatingin sa akin, at sinabi ang linyang iyon, ang dakilang puno ng imperyo, ang suha ay sumusunod. Mahinahon niyang sinabi sa akin, Azu, ito marahil ang pinagmulan ng iyong pangalan. Hindi ko pa gaanong naintindihan noon. Pakiramdam ko lang ay napakabuti ng kuya. At kung minsan naman, hinihila ako ni Bai Ningsuy para makipaglaro. Gusto niya akong bihisan na parang manika, at saka akong masayang ibubuhat at paikutin. Dahil noong mga panahong iyon, mas maliit pa ako kaysa sa kanila. Kailangan ko lang maging masunuring kasama. Sa itaas ng villa ay may silid ng piano. Bukod sa pagbabasa, gusto rin ni Bai Ningbing na pumunta sa silid ng piano at tumugtog. Sa bawat oras na iyon, nagdadala ako ng maliit na upuan at naupo sa pintuan, nakatingin sa kanya habang tumutugtog. Parang nagliliwanag siya. Kahit bata pa, si Bai Ningbing ay isang maningning na prinsesa. At si Bai Ningsu ay biglang lumilitaw sa mga sandaling iyon. Bigla niyang tatakpan ang aking mga mata mula sa likod at pababayaan akong hulaan kung sino siya. Hindi ko maintindihan. Si Bai Ningsu, ang bunso, ay isang henyo na may mataas na katalinuhan, ngunit lagi siyang nasisiyahan sa pagtatanong ng ganitong mababang uri ng tanong. Pero lagi ko pa rin siyang sinusuportahan. Mahina kong sasabihin, sino ka? Hindi alintana ni Bai Ningsu kung maaabala niya si Bai Ningbing. Palagi siyang tatawa ng malakas at saka aalisin ang kamay na nakatakip sa aking mga mata at sasabihin, ang tanga mo, hindi mo man lang mahulaan. Titingin lang ako sa kanya at tatawa ng mahina. Si Bai Ningbing ay tila sanay na sa aming dalawa at mahinahong nagpatuloy sa pagtugtog ng piano. Noong ako ay nasa 2 baitang. Sila ay nasa junior high school na may kaakibat na paaralan ng aristokrasya. Ang mga mag-aaral sa junior high ay tila mas mature na at malinaw na. Ang kambal ay nakakuha agad ng atensyon ng lahat ng lalaki sa paaralan dahil ang kanilang ina ay mestiza. Sila rin ay mailahing mestiza, at ang kanilang magagandang mukha ay direktang nakakuha ng sulyap ng maraming lalaki. Dahil may kaunting pagkakaiba sa oras ng elementarya at junior high, hindi na kailangang sabay kaming pumasok at umuwi. At dahil hindi na ako naghahatid ng mga liham para sa ibang lalaki. At dahil tahimik ang aking personalidad, unti-unti walang pumapansin sa akin. Kaya, tahimik kong natapos ang huling bahagi ng elementarya. Ang hindi maganda ay, araw-araw pagkatapos ng klase. Kasama ko pa rin sina Bai Ningbing at Bai Ningsu. Bawat isa ay ginagawa ang kanilang sariling bagay. Noong ginagawa ko pa ang mga tanong sa elementarya, sila ay gumagawa na ng mga tanong sa 3 taon ng junior high. Ito ang yugto kung saan ako ay malayo sa kanila. Bilang mga tagapagmana ng pamilya Bai, sila ay tinuruan ng piling edukasyon mula pagkabata. Noong sila ay nasa unang taon ng junior high, natapos na nila ang nilalaman ng 3 taon. Ang mga tanong sa 3 taon ay madali para sa kanila. Ngunit hindi ko naintindihan noon. Sa buong 3 taon ng junior high, bakit hindi sila nag-skip ng grado? Malinaw na ang pag-skip ay mas angkop para sa kanilang pag-aaral, ngunit hindi nila ginawa. Sa halip, nanatili sila sa junior high ng 3 taon. Isang araw pagkatapos ng unang semestre ng senior high, tinawag sila ng tiyuhin sa silid-aklatan para sa usapan. Noong araw na iyon, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa silid-aklatan, alam ko lang na tumagal ang usapan. At sa susunod na semestre, biglang nag-skip ng grado ang 2 ate sa 3 taon ng senior high. Noong ako ay nasa junior high pa, ang 2 ate ay nasa senior high na. Sa senior high, lalo silang naging abala. Madalas ko silang makita na nagpupuno ng mga komplikadong
mga materyal sa wikang dayuhan na hindi ko maintindihan. Ngunit naglalaan pa rin sila ng oras upang magturo sa akin ng aking mga aralin. Sa panahong ito, may isang maliit na insidente. Noong ako ay nasa junior high, isang araw. Isang kaklase mula sa katabing klase ang tumawag sa akin pagkatapos ng klase, na may kahihiyan na iniabot sa akin ang isang kulay rosas na sobre. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo. Medyo natigilan ako dahil ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng kulay rosas na sobre mula sa isang babae. Kaya inilagay ko ito sa aking bag at isinuksok sa isang libro. Pag-uwi ko noong araw na iyon, nakita ko sina Baining Bing at Baining Sui na parehong naroon. Sila ay nakaupo sa magkabilang panig ng sopa. Nang makita ko ni Baining Bing, umiti siya ng malumanay at magaan. Azu, buti at may oras ngayon. Tutulungan kita sa iyong mga aralin. Tumango ako. Tulad ng dati, nang ilabas ko ang aking mga libro mula sa aking bag. Ang kapansin-pansing kulay rosas na sobre ay biglang nahulog na may malaking puso sa itaas. Ang hangin ay tila tumigil sa loob ng ilang segundo. Ako ang unang nag-react at mabilis na inabot ang sobre upang kunin ito. Ang hangin ay naging tahimik at nakakahiya sa loob ng ilang segundo. Ako ang unang nakareact at mabilis na inabot ang kamay para pulutin ito. Subalit may mga kamay na mas mabilis na pinulot ang sobre iyon, ito si Baining Sui. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na subukang kunin ang bagay mula kay Baining Sui, ngunit hindi ako pinahintulutan ni Baining Sui na gawin ito. Sinadya niyang tumikwas at itinaas ang liham ng mataas habang mabilis itong binubuksan para basahin. Medyo nag-aalala ako, marahil ay nahihiya, tumingin ako kay Baining Bing para humingi ng tulong. Hindi ko inaasahan na ang laging mahinhin na ate ay bahagyang umiwas ng tingin, hindi ako tiningnan. Kaya't kailangan kong patuloy na tumingin kay Baining Sui na may pakiusap na mga mata, ngunit nang si Baining Sui ay mabilis na naubos ang nilalaman ng liham, bahagyang nagdilim ang kanyang mukha at bigla akong natakot na baka siya ay magalit. Ngunit tanging ginawa ni Baining Sui ay hagupitin ang aking buhok at walang ekspresyong sinabi, huwag tanggapin ang liham ng pag-ibig. Bawal para sa bata, mag-aral na lang, alam ko. Siguradong hindi ko matatalo si Baining Sui. Medyo nawalan ako ng sigla pagkatapos ng aking takdang aralin. Mag-isa akong pumunta sa hardin, umupo sa swing at tumingin sa harapan. Sa magandang hardin na napapalibutan ng mga bulaklak, nang dumilim, may biglang lumitaw sa likod ko. Itulak ang swing para umindayog, nagulat ako at mabilis na hinawakan ng mas mahigpit ang mga lubid. Isang malinaw at bahagyang malikot na boses ng dalaga ang marahan na tumunog, Kings Hao, lumingon ako ng may pag-aalala. Totoo nga ang aking hinala, ito si Baining Sui, dahil siya lang. Ang mahilig tawagin akong Kings Hao, tinatawag ako ni Baining Bing na Azhou, bakit ka nagtatago dito? Unti-unting humina ang pagtulak ni Baining Sui hanggang sa tumigil ang swing, mabilis akong bumaba. Medyo nalilito akong nagpaliwanag, ang mga bulaklak sa hardin ay napakaganda, pumunta ako para tingnan ang mga ito. Wala nang sinabi si Baining Sui, hinawakan lang niya ang aking kamay at habang naglalakad pabalik ay sinabi sa akin. Umalis na tayo, kain na, kinaumagahan sa paaralan ay nakita ko muli ang babaeng iyon mula sa katabing klase. Hinawakan niya ang lailayan ng kanyang uniforme at mumiti sa akin ng matamis, naalala ko ang liham na hindi ko na nagkaroon ng pagkakataong basahin. Medyo nahihiya akong umiti pabalik, sa ikatlong araw pagkatapos ng klase ay nakita ko ulit ang babaeng iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nang makita niya ako, nagpakita siya ng lubos na takot na ekspresyon. Pagkatapos ay mabilis na umiwas ng tingin at tumakbo palayo na parang tumatakas, hindi ko maintindihan. Lumabas ako ng paaralan, nagtungo sa karaniwang lugar kung saan naghihintay ang driver, malayo. Nakita ko ang pamilyar na itim na kotse, lumapit ako, at biglang bumukas ang pintuan sa likuran. Mula sa loob, isang magandang dalaga na nakasuot ng itim na damit para sa taglamig. Lalo pang nagpapakita ng kanyang maputing balat na halos parang may sakit, tumingin sa akin ang dalaga mula sa upuan sa likod. Bigla siyang humiti ng maganda, ito si Baining Sui, sabi niya, sumakay ka, nang sumakay ako sa loob. Dahil matagal na kaming hindi sabay-sabay na sumakay sa iisang sasakyan, lalo na sa ganitong sarado at tahimik na espasyo, bahagyang lumingon si Baining Bing. Ang magandang profile ng dalaga ay parang panaginip, si Baining Bing at Baining Sui ay magkambal na magkapatid. Ngunit hindi ko alam kung bakit, ang kanilang pagkakaiba sa ugali ay laging nagpapakilala sa akin kung sino sila. Nagkaroon ako ng ekspresyong parang ganun, masunuring tumango, salamat ate. Nagkunot ng noo si Baining Sui, bakit hindi mo ako pinasalamatan, nauutal kong sabi, salamat ate.
Ang dalaga sa tabi ay mapagmataas na nagtaas ng kamay. Sa susunod ay lumapit siya na parang inaalo ang isang aso. Marahan na hinawakan ang aking ulo, sinundo lang kita sa paaralan, walang dapat ipasalamat. Tumitig ako sa kanya nang maihinanakit sa loob ng ilang segundo, bumaba ang bintana at tumingin ako sa labas, tahimik ang lahat hanggang sa wala ng usapan. Ngayong araw ay bihirang nasa bahay sina Tito Bae at Tita Aisha. Pagkatapos ng hapunan ay tinawag ulit sina Baining Bing at Baining Sue sa silid aklatan. Ngumiti sa akin si Tita Aisha ng mahinahon, pinauwi ako ng maaga, tumango ako. Masunuring umuwi ng maaga sa aking silid, nilock ang pinto, maaga pa. Kumuha ako ng libro mula sa estante at nagbasa, hindi ko alam kung gaano katagal, nang tumingin ako, mataas na ang buwan sa langit. Sa maliwanag na kalangitan, may banayad na hangin na pumapasok sa bintana at marahang humahaplos sa aking mukha. Medyo nasisiyahan akong pumikit, ramdam ang katahimikan ng sandaling ito, biglang may mahinang katok sa pinto. Akala ko ay guni-guni hanggang makalipas ang ilang segundo, marahil dahil walang reaksyon. Muling mahinang kumatok ang tao, nagtatakang binuksan ko ang pinto, at biglang pumasok ang aking silid. Isang tao, ito si Baining Bing, nagkatinginan kami, ang kanyang laging maganda at mabait na mga mata. Bihirang magpakita ng kaunting kalituhan, hinila niya ako upang maupo sa alpombra. Malamang ay ginawa niya akong tagapakinig. Mahina siyang bumulong, asho, medyo nalilito ako, hindi ko siya gaanong naintindihan noon. Ngunit alam ko na dapat ay may problema si ate, hindi ko alam kung paano aliwin si Baining Bing. Kaya't sinabi ko sa kanya, binigyan ko siya ng isang malaking yakap, pinakamagaling si ate. Ilang segundo pa akong yakap, ngunit bigla namang hinigpitan ni Baining Bing ang kanyang mga braso at niyakap ako ng matagal bago ako pakawalan. Marahan niyang hinaplos ang aking ulo. Eziu, napakaswerte ko na mayroon ako sayo. Hindi ko masyadong maintindihan kung saan ako magaling. Makalipas ang isang buwan, sina Baining Bing at Baining Sue ay kumuha ng pambansang pagsusulit sa China. Akala ko ay diretso silang mag-aaral sa ibang bansa, ngunit malinaw na napakababa ng hirap ng pagsusulit para sa kanilang dalawa. Hindi ka panipaniwala, lumabas na ang resulta ng pagsusulit at nakakuha ng mataas na marka sina Baining Bing at Baining Sue. Kahit anong nangungunang unibersidad sa bansa ay pwedeng piliin. Pumili si Baining Bing ng kurso sa pinansya, samantalang si Baining Sue ay matigas pa rin ang ulo. Dagdag pa, si Tito Bae ay nagbigay ng opsyon para sa kanilang dalawa na pumili ng kurso sa biolohiya. At ako naman ay nagbakasyon na. Isang araw ng Agosto, sinabi sa balita na magkakaroon ng meteor shower mula sa konstelasyong Perseus sa bandang hating gabi. Ngumiti si Baining Bing at marahang nagsalita sa akin tungkol sa meteor shower ngayong gabi. Eziu, samahan mo kaming manood. Masaya akong tumango. Noong gabing iyon, malapit na magnegatibo 12, dinala ako ni Baining Bing at Baining Sue. Umakyat kami sa rooftop. Malawak ang tanawin doon. Sa observation deck, inihanda na ang 3 lounger. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan noong gabing iyon, nakahiga sina Baining Bing at Baining Sue sa 2 lounger sa tabi ko, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Nang dumaan ang meteor shower mula sa Perseus sa kalangitan, nakalimutan ko ang aking sarili sa sobrang excitement. Ate Ning Bing, Ate Ning Sue, mag-wish kayo. Bahagyang nagulat ang 2 dalaga at hindi nag-react, kaya't nauna akong pumikit. Nagdasal ako nang nakadaop ang mga kamay. Pagmulat ko ng mga mata, palihim akong tumingin sa kaliwa at kanan. Nakita kong nakapikit sina Baining Bing at Baining Sue. Wala silang nakadaop na kamay. Nakahandusay lamang ito sa tabi ng katawan. Ngunit nang tumingin ako sa kanilang mga profile, hindi ko alam kung bakit naramdaman kong taimtim sila. Siguro ay nagwi-wish sila o baka nagpapahinga lang. 2 linggo bago magsimula ang pasukan. Baliw akong nagsulat ng aking takdang aralin para sa bakasyon. Sa natitirang araw ng bakasyon tuwing umaga, gusto akong kalagkarin ni Baining Sue para makipaglaro sa kanya ng kakaibang laro. Tuwing hapon naman, karaniwan akong tahimik na nananatili sa silid ng piano, nagbabasa ng libro, habang si Baining Bing ay tahimik na tumutugtog ng piano sa tabi. Dati, nagtanong ako kay Baining Bing kung ano ang gusto niyang gawin. Sinabi niyang gusto niya ang pagtugtog ng piano. Na-enjoy niya ang tahimik at payapang pakiramdam. Ang hilig ni Ate Baining Bing ay katulad ng kanyang pagkatao. Tahimik at maganda, ngunit dahil sa dahilan ng pamilya, napilitan siyang pumili ng pinansya. Hindi ko maisip kung paano magiging mabangis sa negosyo ang laging banayad na si Baining Bing sa hinaharap. Mabilis na lumipas ang bakasyon. 1 linggo bago ako bumalik sa paaralan, kailangan nang umalis ng bahay sina Baining Bing at Baining Sue. Mag-aaral na sila sa universidad. Pupunta sila sa libo-libong kilometro ang layo. Mula nang dumating ako sa pamilya Bae, tila hindi pa kami nagkahiwalay. Siguro pinalalaki ng paghihiwalay ang kalungkutan.
Medyo nalungkot ako. Nahuli kong naisip, kahit sa simula, ang aking papel ay bilang kalaro ni na Baining Bing at Baining Sui. Ngunit sa mga taong ito, sa maraming pagkakataon, masasabi kong sila rin ang nag-alaga at sumama sa akin. Maliban sa ilang paminsan-minsang kakaibang sandali. Sila talaga ay mabubuting ate. Medyo namula ang aking mga mata habang nakatingin sa dalawang ate sa harap ko. Si Baining Bing, na laging may banayad at tahimik na mga mata, ay may bahagyang lungkot na bihirang makita. At si Baining Sui naman, hindi ko maintindihan ang kanyang ekspresyon. Ngunit ang laging mapagmataas na si Baining Sui ay biglang nagsalita. Medyo namamaos ang kanyang boses. Inangat niya ang kamay at ginulo ang aking buhok, saka lumapit sa aking taina. King Sao, bawal ang maagang pag-ibig, narinig mo ba? Biglang natigilan ang aking malungkot na damdamin. Tiningnan ko siya ng may pag-aalinlangan. Sa huli, sumang-ayon ako sa pamamagitan ng pagtango. Nang makita ito, sa wakas ay gumiti si Baining Sui ng medyo kontento. Nang humarap ako kay Baining Bing, bigla akong nakaramdam ng mas matinding pag-aatubili. Dahil si ate ay laging banayad. Gusto kong makinig sa kanyang pagtugtog ng piano. Gusto kong makinig sa kanya kapag nagpapaliwanag siya ng mga aralin. At kapag ginugulo ako ni Baining Sui, inililigtas niya ako mula sa kamay ni Baining Sui. Nais kong magsalita, ngunit biglang marahang. Yinakap ako ni Baining Bing ng may pagmamahal. Ilang segundo lang ang yakap. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay. Inayos ang gusot kong buhok na ginulo ni Baining Sui. Narinig ko ang magandang boses ni Baining Bing sa aking tainga. Ezu, manatili ka sa bahay at hintayin kaming mga ate na makauwi. Umiti ako ng pilit. Umalis na nga sina Baining Bing at Baining Sui. Tila malaking puwang ang naiwan sa aking buhay. Sina Tito Bai at Tita Elsa. Madalas ay wala sa bahay. Sa malaking mansyon, maliban sa mga katulong, ako lang ang naiwan. Sa simula, parang may laman ang aking dibdib na walang laman. Pagdating ni na Baining Bing at Baining Sui sa universidad, noong una, madalas silang tumawag sa bahay tuwing gabi. Lagi akong seryosong naghihintay sa telepono. Makikinig sa kanilang dalawa. Si Baining Bing ay laging may malambot na tono na nagkukwento ng mga masasayang pangyayari sa paaralan, na nagpapasigla sa aking pangarap para sa hinaharap na buhay sa universidad. Si Baining Sui naman ay laging nagpapanggap na seryoso. Tatanungin ako kung maayos ba ako sa bahay at hihilingin na magkwento ng mga nakakatawang pangyayari. Paano ako magkakaroon ng nakakatawang mga pangyayari? Mula nang umalis sila, lalong naging walang kulay ang aking buhay. Nakatitig lang ako at hindi makapagsalita. Kaya minsan hindi kami nagsasalita, tahimik lang kaming nag-iinda, kahit ang mahinang paghinga ng bawat isa ay naririnig. Bumulong si Baining Shu, King Sao, matulog ka na. Hanggang sa sina Baining Bing at Baining Shu. Pagkatapos ng unang taon ng kolehiyo, hindi sila umuwi. Nagsorry sila at sinabi sa akin. Hindi rin kami uwi ngayon. Si Baining Bing ay sabay na kumukuha ng double degree, abala sa pag-aaral. Si Baining Shu naman ay araw-araw sa lab, abala rin. Noong bagong taon, umuwi sina Tito Bai at Elsa. Sabay kaming kumain ng isang masayang handaan. Pagkatapos, sa usapan ni na Elsa at Tito Bai, nalaman ko na bago pumasok sa kolehiyo sina Baining Bing at Baining Shu. Si Tito Bai ay nagbigay sa kanila ng mga akademikong kinakailangan at sinabing hindi sila pwedeng umuwi hanggat hindi natatapos ang mga gawain sa kolehiyo. Dapat kong sabihin na labis ko silang hinahangaan. Sa isang iglap, matagal na akong nasa high school campus. Nga pala, simula nang pumasok ako ng high school, biglang tumangkad ako. Naisip ko, sa susunod na makita ko si ate at si RG. Baka hanggang dibdib ko na lang sila. Sa pag-aaral naman, hindi ako kasing talino ni na Baining Bing at Baining Shu. Kaya kailangan kong magsikap ng higit pa sa iba para magkaroon ng pagkakataong makapasok sa isang disenteng universidad. Sina Baining Bing at Baining Shu ay lalong naging abala sa loob ng 2 taon, paunti ng paunti ang tawag sa akin. Ako naman araw-araw na nalubog sa mga problema sa pag-aaral. Hindi ko na pinapansin ang labas. Noong ika-negatibo 18 na kaarawan ni na Baining Bing at Baining Shu, sila ay nasa paaralan pa rin. Hindi tulad ng ibang mayayamang pamilya, si Tito Bai ay hindi nagdaos ng isang marangyang pagdiriwang para sa kanyang mga tagapagmana. Ngunit si Tito Bai at Tita Elsa ay nagbigay kina Baining Bing at Baining Shu ng maraming ari-arian ng pamilya Bai bilang regalo sa pagtanda, hindi sila nagkulang. Noong araw na iyon, nagkita sina Baining Bing at Baining Shu. Tinawagan ko sila. Nang sumagot ang telepono. Medyo namamaos ang boses ni Baining Shu, pero may bahid ng pagtaas ng tono. Huminto siya ng saglit para yata subukan ako. RG, pwede mo bang i-on ang speaker? Mabilis siyang pumayag, matapos ang maikling katahimikan. Taos puso akong bumati sa kanila online, ate, RG, maligayang kaarawan. Bilang 2 tagapagmana ng pamilya Bai,
Wala silang pagkukulang sa anumang bagay. Ang mga material na bagay na mayroon ako ay ibinigay ng pamilya Bai. Matagal kong pinag-isipan kung anong regalo ang ibibigay. Sa huli, ako mismo ang naghabi ng 2 scarf at 2 pares ng guwantes. Para kina Baining Bing at Baining Shu. Narinig ko na ang kanilang lungsod ay maagang pumapasok ang taglamig. At napakalamig pagdating ng taglamig. Tinantiya ko ang oras, dapat dumating na sa kanila ngayong araw. Malamang ito ang teleponong hawak ni Baining Bing. Sa kabilang dulo ng screen, narinig ko ang malambing na boses ni ate. Ezu, natanggap na namin ang iyong scarf at guwantes. Gustong-gusto ito ni ate, salamat Ezu. Dagdag ni Baining Shu, gusto ko rin. Basta gusto ni na ate at Erji, masaya na ako. Biglang may naalala ako, mahina kong sinabi, ate, Erji, anong mga hiling ninyo ngayong kaarawan? Pwedeng mag-wish, tiyak na matutupad. Tumahimik sandali sa kabilang linya. Narinig ko ang magandang boses ni Baining Bing, sige, susundin ko si Ezu. Magwi-wish ako ngayon. At saka sumingit si Baining Shu, alam ko na, alam ko na. Nagsimulang pumasok ang taglamig sa Ansheng. Nagsuot ako ng makapal na damit, hindi ko inaasahan. Isang buwan pagkatapos ng kaarawan ni na Baining Bing at Baining Shu, bigla silang umuwi. Iyon ay Disyembre. Ang mga tampok ng kanilang mukha ay lalong naging matalas at maganda dahil sa pagtanda. Ngunit nang magsalita sila sa akin, pakiramdam ko walang nagbago sa loob ng 3 taon. Sinabi ni Baining Bing, Zhao, tumangkad ka. Si Baining Shu ay nagtindig pa para makipag-compare sa akin. Noong araw na iyon, umuwi rin sina tito at tita. Matapos ang 3 taon, muli kaming kumain ng isang masayang handaan bilang pamilya. Sina Baining Bing at Baining Shu ay nagwasiwas ng kanilang mga kamay. At dinala ako upang bumili ng maraming regalo. Malinaw kong napagtanto na ang scarf at guwantes na aking hinabi ay napakaliit kumpara. Sa gabi, pagkatapos ng 3 taon, kaming 3 sa wakas ay muling. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan, nakahiga ng balikat sa observation deck, nagmamasid sa mga bituin. Ang pagkakaiba, mas mature na sila ngayon. At sa kanilang mga mata, may ilang emosyong paminsan-minsang lumilitaw, hindi ko rin lubos maintindihan. Sina Baining Bing at Baining Shu. Pagkatapos ng isang linggong pamamalagi, umalis sila patungong ibang bansa. Natapos na nila ang kanilang profesional na pag-aaral sa kolehiyo ng maaga. Sa pagkakataong ito, sina Baining Bing at Baining Shu. Bilang exchange students, pumunta sila sa 2 nangungunang universidad sa ibang bansa at sa Dark Country. Sa mga nakaraang taon, mabilis ang kanilang hakbang, mabilis na halos ang kanilang likuran na lang ang aking nasisilayan. Sa kabilang banda, ang aking payak at abalang buhay high school ay nagpapatuloy. At sina Baining Bing at Baining Shu ay patuloy pa rin. Dahil sa pagkakaiba ng oras sa ibang bansa at Dark Country, mahirap magkasabay ang komunikasyon namin ni na Baining Bing at Baining Shu. At mas mahirap pa kaysa noong kolehiyo. Maraming beses. Hindi ko alam kung gaano kahaba ang gabi na ginising ni Baining Shu para lang makapag-usap sa akin na nasa araw. Minsan, sa kabilang dulo ng telepono, dumating ang pagod at paos na boses ni Baining Sui. Sinabi niya, pagod na pagod ako. Sinabi pa niya, Kingshao, medyo miss na miss kita. Tuwid kong sagot, ate, miss din kita. Dagdag ko pa, doon ay kumain ka ng maayos, alagaan mo ang sarili mo. Ang tinig ni Baining Sui mula sa kanyang lalamunan ay umalinggaw sa aking tenga, malambot at makati. Bai Kingshao, maging mabuti ka, hintayin mo akong bumalik, alam mo ba? Tulad ng dati. Sumagot ako sa kanya ng sunod-sunod, susunod ako at sasabihin. Si Baining Bing sa ibang bansa ay kumuha ng maraming magagandang litrato ng mga tanawin at maingat na ginawang isang album at ipinadala sa akin. Sa huling pahina ng album, may mensahe mula kay Ate Baining Bing at ang kanyang sulat kamay ay kasing linis at ganda ng kanyang itsura. Azho, maganda ang ibang bansa, kung gusto mo, sa susunod ay dadalhin kita roon. Pahina-pahina kong binalikan ang mga magagandang tanawin sa ibang bansa, at lalo akong napuno ng pananabik para sa malawak na mundo sa labas. Noong araw na lumabas ang resulta ng aking pagsusulit sa kolehiyo, parehong naghintay sina Baining Bing at Baining Sui sa tawag sa telepono para alamin ang aking marka. Nang malaman nila ang aking resulta, masaya nila akong binati at nagalak para sa akin. 2 henyong iskolar ang unang beses na nag-alala tungkol sa marka dahil sa akin, at naramdaman ko ang isang kahihiyan na huli kong napagtanto. Ang aking marka sa pagsusulit ay halos katulad ng aking tantiya, sapat lang para pumasok sa isang disenteng unibersidad dito sa lokal. Pakiramdam ko ay hindi totoo, matagumpay ko nang nalampasan ang unang mahalagang hadlang sa aking buhay.
Noong Setyembre, pumasok ako sa pintuan ng unibersidad. Ang aking napiling kurso ay Computer Science, at ang buong departamento ng Computer Science ay may matinding hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ito ang unang pagkakataon na ako ay nagdormitoryo. Ang madalas kong banggitin ay si Lin Xiaxia, ang pinakamagandang babae sa French department. Ang lalaking katabi ng aking kama, lokal na taga roon, ay si Jiang Yuan. Medyo pilyo ang kanyang ugali at ilang araw bago noon ay masaya niya akong hinila sa rehearsal room para panoorin si Lin Xiaxia na sumayaw. Sa rehearsal room, ang magandang pagsayaw ni Lin Xiaxia ay nagdulot ng sunod-sunod na hiyawan mula sa mga lalaking nanonood. Siguro dahil mula pagkabata ay kasama kong lumaki ang magaganda at pinong sina Baining Bing at Baining Sui. Mataas ang resistensya ko sa magagandang babae. Si Jiang Yuan ay tuwang-tuwa na umuungol. Medyo natawa ako sa kanya, ngunit hindi ko inaasahan na 3 araw mamaya. Sa isang elective class ng Computer Science, nakasalubong ko si Lin Xiaxia. Noong dumating ako sa klase, ang silid-aralan ay may natitira na lamang sa huling hanay mula sa dulo, ngunit may upuan ba sa likurang hanay? Dahil sa likurang hanay, ay may isang babaeng nakasombrero na nakatakip ng mahigpit. Desidido akong naupo sa huling hanay mula sa dulo. Sa kalagitnaan ng klase, nagbigay ang guro ng questionnaire para sagutan. Nais ko nang magsimulang sumulat, bigla akong bahagyang natusok mula sa likod. Naguluhan ako at lumingon. Itinaas ng babaeng nasa likod ang kanyang ulo at nakita ko ang kanyang mukha. Si Lin Xiaxia iyon. Medyo nahihiya siyang humiram sa akin. Bumalik ako sa harap. Kinuha ang isang panulat mula sa aking lalagyan at ibinigay sa kanya. Magalang siyang nagpasalamat. Pagkatapos ng klase, sinabihan ako ni Jiang Yuan na pumunta sa napagkasundoang lugar para sabay kaming kumain. Nagmamadali akong umalis, kaya sinabi ko sa babaeng nasa likod, hindi mo na kailangang ibalik ang panulat. Nang sabihin ko ito kay Jiang Yuan, siya ay sumigaw at nagdalamhati ng ilang sandali, sinabing sa susunod na semestre ay sasama siya sa akin sa elective. Ang elective ay 1 beses lang sa 1 linggo, ngunit sa mga sunod na linggo, palagi kong nakakasalubong si Lin Xiaxia. Lagi siyang nakaupo sa isang lugar sa paligid ko. Minsan sa klase, nang tumingala ako, biglang nagtama ang aming mga mata ni Lin Xiaxia. Agad siyang umiwas ng tingin. Noon ko lang napansin na nakaupo siya sa pahilis sa harap ko. Nang maraming pagkakataon ang naganap, madalas ko na siyang makasalubong sa loob ng unibersidad. Lagi akong kinikindata ni Jiang Yuan. Tinatanong kung gusto ba ako ng pinakamagandang babae at kung ano ang iniisip ko. Umiling ako. Paano naman, maraming gwapong lalaki sa computer science, sa mga nanliligaw kay Lin Xiaxia. Ay maraming magagandang lalaki. Isa lang akong ordinaryong lalaki, alam kong wala akong ganoong alindog. Noong Disyembre, sa unibersidad, ipinagdiwang ko ang aking ika-negatibo 18 na kaarawan. Sumama ako sa mga kasama ko sa dorm upang kumanta, kumain at masayang ginugol ang isang araw. Wala saan siyang sina Tito Bae at Tita Aisha. Ngunit nag-iwan sila ng mensahe sa aking bank account na binabati ako ng maligayang kaarawan. Nakatitig ako sa numero sa account, naguguluhan. Napagtanto ko na ako ay 18 na taong gulang. Hindi ko kayang patuloy na walang bayad na tamasahin. Lahat ng ibinigay sa akin ang pamilya Bae. Sa gabi, tumawag sa akin si Baining Bing sa video call. Tumakbo ako sa balkonahe upang sagutin. Ang mga mata ni Baining Bing ay namumula sa paligid, halatang pagod siya. Ngunit sa sandaling sumagot ako, tulad noong sa practice room, tumingin siya sa akin mula sa gilid. At ngumiti ng napakaganda at malambing. Sinabi niya, Azhou, maligayang kaarawan. Sa kanyang magaganda at malalim na mga mata, biglang kumislap ang isang kakaibang liwanag. Dagdag niya, maligayang kaarawan. Masaya akong nakipag-usap kay Baining Bing ng matagal. Muli akong tinawagan ni Baining Bing, bihira siyang magsalita ng mahaba, sa wakas ay mahina niyang sinabi. Azhou, maligayang kaarawan. Ito ang unang beses na tinawag ako ni Baining Bing na Azhou. Maliban sa sandaling iyon nang marinig ko, may kakaibang pakiramdam, pero mabilis akong natahimik. Diretso rin ang mga regalo ng ate ko at ng pangalawang ate ko kay Azhou. Diretso akong binigyan ni Baining Bing ng isang bahay sa ilalim ng kanyang pangalan. Binigyan ako ni Baining Bing ng isang supercar, kahit wala pa akong lisensya sa pagmamaneho. Noong sila ay nasa hustong gulang, marami na silang ari-arian sa ilalim ng kanilang mga pangalan. Nagmamadali akong tumanggi. Pero para sa akin, napagpasyahan kong hintayin na lang silang umuwi bago ito lutasin. Ang mga bagay na kailangang paghirapan ng mga ordinaryong tao ng matagal, madali nilang maibibigay bilang regalo. Naging lubos akong mulat. Sa distansya ko kina ate at pangalawang ate, iniisip ko na maaga o huli ay aalis ako sa pamilyang Bae.
Maaaring sa isang araw sa malapit na hinaharap dahil ang obligasyon ng pamilyang Bai sa pag-ampon sa akin, sa aking ika-negatibo 18 na kaarawan, ay talagang natupad na. Lumipas ang panahon, nasa ikalawang semestre na ako ng unang taon sa kolehiyo. At ang karera ni Bai Ningbing sa live streaming sa ibang bansa ay malapit nang matapos. Si Bai Ningsu ay artista. Sila ay abala kamakailan, matagal na kaming hindi nag-uusap. Kamakailan. Si Lin Xiaxia ay nagsimulang hayagang manligaw sa akin. Maraming lalaking may gusto sa kanya ay nalungkot at naging bigo, marahil tulad ko, hindi maintindihan kung bakit ako pinili ni Lin Xiaxia. Mula pagkabata, maliban sa pagkakataong iyon noong junior high, na ang sulat na nasa kamay ni Bai Ningsu ay napigilan, wala nang ibang babae na nagpahayag ng kagandahang loob sa akin. Medyo nalilito ako, at hindi rin alam kung paano makisama sa mga babae. Tuwing ako'y laging iniiwasan si Lin Xiaxia. Isang weekend ng Agosto, inanyayahan ako ni Lin Xiaxia na mag-aral ng magkasama sa library. Matagal akong nagdalawang isip. Pumayag ako. Tahimik ang library, bawat isa sa amin ay nagbabasa ng sariling libro. Nang lumabas kami ng library, nakatanggap ako ng tawag mula kay Tita Elsa, na nagsabing umuwi ako sa villa ngayong gabi para maghapunan. Wala akong panahon para sabihin kay Lin Xiaxia ang naisip kong paraan ng mahinahong pagtanggi. Mukhang wala akong oras ngayon. Magalang akong nagpaalam sa kanya, bahagyang nagpaliwanag. Sasabihin ko na uwi ako ngayong araw. Ngunit sinabi ni Lin Xiaxia na gusto niya akong ihatid pa uwi. Hindi ko inasahan na may babae na maghahatid sa lalaki pa uwi. Nais kong tumanggi, ngunit bigla kong naisip na hindi maganda ang pagpapaliban. Kaya sa daan pa uwi, maaari ko siyang kausapin ng maliwanag. Kaya sumakay kami ng subway. Pagkatapos magpalit ng ilang ruta, hinawakan ng batang babae ang likod ng kanyang ulo at pinilit pa ring sabihin ang lahat na gusto niyang sabihin sa akin. Dahil dito, nalaman ko ang ilang bagay na hindi ko alam dati. Sinabi ni Lin Xiaxia na sa unang pagkakataon na makita ako sa isang pampublikong klase, noong lumingon ako, bigla siyang nagkagusto sa akin. Sinabi pa niya na pinagmasdan niya ako ng matagal. At sa bawat pampublikong klase pagkatapos, sadyang hahanapin niya kung saan ako nakaupo at upo siya sa paligid ko. At ang mga sumunod na pagkikita sa campus ay sadyang ginawa niya. Natigilan ako. Hindi ko inakala na ang daming tao na inakala ko ay talagang lahat ay aktibong ginawa ni Lin Xiaxia. Sa dulo ng usapan, nakarating na kami malapit sa villa. Huminto ako sa aking kinatatayuan. Dito na lang. Ngumiti si Lin Xiaxia ng malaki. Bai Qingzhao, gusto talaga kita, pero iginagalang ko ang iyong desisyon. Kung balang araw, bigla mong matanto ang kabutihan ko, pwede mo akong hanapin anumang oras. Tumingin ako sa tapat na batang babae sa harap ko, ngumiti rin ako ng bahagya, ikaw ay isang napakabuting babae. Tiyak na makakatagpo ka ng isang taong karapat-dapat mong mahalin, ang tamang tao. Pagkatapos ay ngumiti kami sa isa't isa. Maaaring siya ay naging payapa. Sa wakas, pwede ba akong makakuha ng isang nakaaliw na yakap? Bago pa ako makapagsalita, bigla akong niyakap ni Lin Xiaxia ng mahina. Maikli ang kanyang yakap. At mabilis siyang umatras ng 2 hakbang, kumaway sa akin, paalam. Bai Qingzhao. Pagkatapos ay tumalikod siya. Biglang may isang maputing kamay na humawak sa aking tiyan. Ang puwersa ay medyo banayad. Lumingon ako at nakita ko ang pamilyar na mga mata ng peach blossom. Si Bai Ningsu pala. Kailan siya umuwi? Ang matangkad at magandang batang babae. Bahagyang tumikwas, lumapit sa aking tainga at marahan, huwag kang tumawag. Sumunod ako ng maayos. Nakatakas ako mula sa pagkakapiit ni Bai Ningsu, ngunit biglang may yumakap sa akin mula sa likod. Inilapag niya ang kanyang ulo ng marahan sa aking kanang balikat. Isang malambot at mapagmahal na boses ng babae. Ang narinig sa likod, Azu, hindi ka masunurin. Nandito rin si Bai Ningbing. Ang aking tuwa ay higit sa takot. Lumingon ako. Si Bai Ningbing ay dahan-dahang tumuwid. 3 taon na naman kaming hindi nagkita. Ang mga tampok ni Bai Ningbing at Bai Ningsu ay lalong naging matalim at detalyado. Lubos na silang tumanda, parang 2 nangungunang magagandang babae na may itsurang mestiza, nakatayo sa kaliwat kanan sa harap mo. Unti-unti kang pinalilibutan nila ng mahigpit sa gitna nila. Anong karanasan iyon? Pakiramdam ko parang delikado. Bai Qingzhao, hindi ba nangako ka sa akin na hindi magkakaagawang pag-ibig? Sabi ni Bai Ningsu ng mahinahon. Kakasabi ko lang na wala akong maagang pag-ibig, hindi alam kung ano ang gagawin, biglang nagtumalik ang utak ko. Ang unang nagpaliwanag, ate, nasa hustong gulang na ako. Hindi na bata. Biglang nagdilim ang mukha ni Bai Ningsu, sunod-sunod na lumapit sa akin. Napilitan akong umatras, habang si Bai Ningbing ay nakatayong walang kilos sa likod ko.
Wala na akong daan para umatras, nakadikit ang likod kay Ba Iningbing, nakaharap kay Ba Iningsu. Hindi ko maintindihan kung bakit sila kakaiba. Bumalik sila, sa wakas araw ng muling pagsasama ng pamilya. Dapat lahat ay masaya. Muling narinig ang boses ni Ba Iningbing, gaano na kayo katagal? Noon ko lang na-realize, para akong batang takot na mahuli ng magulang sa maagang pag-ibig. Nagmadaling magpaliwanag, ang babaeng iyon ay kaklase ko lang sa kolehiyo. Wala akong relasyon. Talaga? Sa gate ng paaralan, nakakita ako ng isang kapansin-pansing pulang sports car. Dahan-dahang bumaba ang bintana. Sa driver's seat, isang magandang. Bahagyang umikot ang babae para tumingin sa iyo, masayang kumaway. Si Beningsu iyon. Tiniis ko ang iba't ibang tingin ng mga kaklase na dumarating at umaalis sa gate ng paaralan. Pilit akong lumakad papunta, sumakay sa kotse. Wala si Ba Iningbing ngayon. Umupo ako sa passenger seat. Mabilis at magaling magmaneho si Ba Iningsu, kaya mabilis kaming huminto sa isang high-end club. Sumunod ako kay Ba Iningsu paakyat. Isang hanay ng mga tagapaglingkod. Nakatayo na roon ng punong-puno ng ngiti. Gumawa si Ba Iningsu ng isang walang pakialam na kilos. Hinila ako para sa isang malaking pagbabago. Ako ay mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ng isang round ng pangangalaga, iba't ibang tauhan ang nagsimulang bigyan ako mula sa gupit. Pagbabago sa pananamit at iba pa. Hindi alam kung gaano katagal, sa wakas ay nabalot ako. Nakumpleto, tumingin ako sa sarili ko sa salamin, nakaramdam ng bago. Ginawa nila akong isang maayos, ngunit gwapong gupit, tapos ipinare sa isang maayos na pagkakagawa ng custom na black tuxedo. Ang buong pagkatao ko. Naging mas mature. Masayang naglakad ako papunta sa sofa sa sulok kung saan. Si Ba Iningsu na naghihintay sa akin. Noon ko lang napagtanto na ang panganay na si Ba Iningbing ay hindi alam kung kailan siya dumating. Si Ba Iningbing at Ba Iningsu ay nagbago na rin ang itsura. Sa sandaling makita sila, naramdaman kong nasiyahan ako sa isang visual na handaan. Mga gown, elegant, napakaganda. 2 bulaklak na kambal. Si Ba Iningbing at Ba Iningsu nang makita ako. Ang kanilang mga mata ay tila may kakaibang liwanag na kumislap. Nauna si Ba Iningbing na nagsabi, ang gwapo ni Azhu. Hindi nagsalita si Ba Iningsu. Tiningnan lang ako, nagpakita ng isang misteryosong ngiti. Noong bumalik kami sa villa, saktong dumating para sa okasyon. Hindi ako nakatakas, kaya napilitan akong kasama si Ba Iningbing at Ba Iningsu. Nakarating sa ikalawang palapag ng banquet hall, naghanda ng magkasama. Sa banquet hall sa ibaba, unti-unti nagsimulang marinig ang mga usapan ng mga tao. Hindi alam kung gaano katagal, sa wakas ay dumating ang oras ng handaan. Ang malaking ilaw ng banquet hall biglang namatay. Isang sinag na lang ng naililipat na ilaw. Tumama sa paikot na hagdanan sa ikalawang palapag. Akala ko'y maghihintay sa ikalawang palapag. Pagkatapos bumaba sina Ba Iningbing at Ba Iningsu sa hall, hintayin na kumalat ang mga tao. Saka ako tahimik na bababa. Sino ang mag-aakala na sina Ba Iningbing at Ba Iningsu ay lalapit sa akin mula kaliwat kanan? Inabot ang kamay para hawakan ang braso ko. Kaya ako, hindi makaatras, napilitang hawakan. Ang pares na kambal na magkapatid, mula sa pasukan ng hagdan sa ikalawang palapag, hakbang-hakbang na dahan-dahang bumabasa. Tabing ng entablado, nang tumama ang spotlight sa aming mga ulo. Medyo kinakabahan ako. Tila naramdaman ni Ba Iningbing ang kaba ko. Inilabas ang kabilang kamay, parang pagpapatahimik, marahang hinawakan ang kamay ko. Nang makarating sa tabing ng entablado, sa wakas ay nakaalis ako sa kanila. Kaya mula sa gilid, bumaba sa gilid na hagdan, nakihalo sa malaking banquet hall. Ang panganay at ikalawang ate hanggang dito. Hindi ko na kailangang bayaran. Marahil alam ng lahat na may ampon ang pamilya Bai. Kaya nang pumasok ako sa karamihan, walang nagpakita ng pagtataka sa pagkatao ko. Tumayo ako sa gitna ng mga tao, tahimik na nanonood sa entablado kung saan nagniningning ang ate Ningbing at ate Ningsu. Tuwang-tuwa ako para sa kanila na ganyan kahusay, pero lubos kong napagtanto. Ang napakalaking agwat na nasa pagitan namin mula noon. Si Tio Bai, kasama sina Ba Iningbing at Ba Iningsu ay nakikipag-usap sa mga taga-sirkulo sa gitna ng pag-iinuman. Ang mga tao sa bulwagan ay nag-uusap ng malakas. Hindi ako sanay sa ganitong okasyon, kaya palihim akong tumakas patungo sa hardin sa likuran. Umupo ako sa batong bangko at nag-daydream. Makalipas ang ilang sandali, biglang may ilang binata. Nakarating din sa hardin ang mga lalaking nakaayos. Nang makita nila ako, nagpakita sila ng ngiti na puno ng panghahamak at pag-alipusta. Tumayo ako, balak ko munang umalis dito. Ngunit nang dumaan ako sa kanila, biglang may isang lalaki na nag-stretch ng paa at tinapi ako. Isang medyo mapang-uyam na boses ng lalaki ang narinig. Bakit ka inampon ng pamilya Bai na parang ganito? Noon, may isa pang lalaki na sumang-ayon nga. Tama, Siksuyi.
Swerte niya talaga at naging kapatid ng dalawang dalaga ng Bai. Napakaswerte. Ang lider ng mga mapang-uyam na lalaki ay si Xue. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay puno ng. Sa gitna ng mapanghamon at mapanuring titig, aba, nasa hustong gulang ka na ba? Pagkatapos mong maging nasa hustong gulang, hindi ka pa ba aalis sa pamilya Bai? Hindi ko siya kilala. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang target niya. Pero alam ko na ngayon ay para kina Ate Ningbing at Ate Ningsue ang handaan. Hindi ko ito dapat sirain. Hindi ko kayang harapin sila, kaya nagpa siya akong makipagsiksikan palabas ng kanilang paligid at umalis. Ngunit patuloy silang humahabol, tila pinipilit akong magpaliwanag. Kahit alam ko na sa hinaharap, tiyak akong aalis sa pamilya Bai, pero sa sandaling ito, hindi ko alam kung bakit. Nagpa siya akong maging matigas. Ayaw ko silang pansinin. Matigas ang ulo kong sinubukang makipagsiksikan palabas. Sa kanilang paligid, tiniis ko ang sakit at tumayo. Bigla, isang pamilyar na malamig na pabango ang dumating. Inalalayan ako ng isang malambot na kamay. Lumingon ako. Nakita ko si Bai Ningbing. Kasama ni Bai Ningbing si Bai Ningsue. Marahil dahil galing lang sa handaan, may hawak si Bai Ningsue na isang baso ng pulang alak. Tiningnan lang ako ni Bai Ningsue. Pagkatapos, lumakad siya sa harap ng mga lalaking iyon. Ang iba pang mga lalaki ay umatras ng isang hakbang. Tanging si Xue ang naiwan. Nang makita ni Xue si Bai Ningsue, proud na itinaas niya ang kanyang ulo. Ngunit si Bai Ningsue ay tahimik. Walang ekspresyon siyang lumalapit sa kanya. Sa ilalim ng mabigat na presyon ni Bai Ningsue, hindi napigilan ni Xue na umatras ng ilang hakbang. Ngunit hindi pa rin tumigil si Bai Ningsue hanggang sa matagumpay niyang maipit si Xue na walang urungan. Bago pa man magsalita si Xue para basagin ang lahat ng ito. Dahan-dahang umiti si Bai Ningsue sa kanya ng isang masamang ngiti. Pagkatapos, kinuha ni Bai Ningsue ang baso ng pulang alak. Buong-buo, diretso sa mukha ni Xue ibinuhos ang alak. Magsaya ka. Isang galit na sigaw ang narinig. Ang galit na boses ni Xue. Paano mo ako nagawa ito? Ang pamilya namin ay magkakaanak sa inyong pamilya. Tila may narinig na biro si Bai Ningsue. Ang kanyang magagandang mata ay kumunot sa pagtawa. Biglang tumigil si Bai Ningsue sa pagtawa. Galit na sinabi kay Xue, simula ngayon, itigil mo na ang pag-asa. Dahil sa buong buhay mo, wala kang pagkakataon, at hindi ka karapat-dapat na tumapak sa pintuan ng pamilya Bai kahit kalahating hakbang. Pagkasabi, sumigaw si Bai Ningsue, mga tao. Agad na dumating ang mga itim na gwardiya. Ihatid ang ginoong ito sa labas. Galit na sumigaw si Xue, ngunit inilabas siya ng mga gwardiya. Natigilan ako. Masyadong mabilis ang nangyari. Natahimik ako at natulala sa lahat ng ito. Tumingin ako kay Bai Ningsue at nagawang magsalita, magagalit si Tio Bai. Nagtaas ng kilay si Bai Ningsue at sinabi, ang bukong-bukong mo. Hindi na masakit, di ba? Nang hindi na mamalayan, umiling ako. Nang malaman ko, ayaw ko namang mag-alala siya, kaya mabilis akong tumango. Hindi na masakit. Marahil kanina, si Bai Ningbing ay gusto akong panoorin na makita si Bai Ningsue na naghiganti para sa akin. Ngayong tapos na, malumanay akong inalalayan ni Bai Ningbing at inihatid sa aking silid. Pagkatapos, marahan niyang inilapat ang gamot sa sugat ko, at pinayuhan akong magpahinga ng maaga at huwag mag-isip ng iba. Tumango ako. Bago sila umalis, mabilis kong sinabi. Salamat, Ate Ningbing at Ate Ningsue. Kinabukasan, nalaman ko na si Bai Ningsue kagabi. Dahil sa ginawa niya sa isang lalaking panauhin, isang lalaki na maaaring maging. O ang napiling mapapangasawa ng nakatatandang kapatid na babae ay nagpagalit kay Tio Bai. Sabi niya na ang kanyang ginawa ay hindi sapat na matalino at matatag, dahil ang pamilya Xue ay may malaking impluensya sa lungsod ng Anqing. Subalit matapos malaman ang buong pangyayari, hindi na nagpatuloy si Tio Bai sa pagsisi kay Bai Ningsue. Sapagkat, sa ganitong uri ng lalaki, naisip ni Tio Bai na hindi talaga ito angkop para sa pamilya Bai. At ang pamilya Xue, kahit gaano pa sila hindi nasisiyahan, ay hindi nangahas na makipagtunggali sa pamilya Bai. At higit pa rito, ang pamilya Xue ay hindi pumanig. Ang kaguluhan ng piging ay lumipas na. Nag-apply ako ng bakasyon upang magpahinga sa bahay ng isang araw, pagkatapos ay bumalik sa paaralan. Ngunit noong araw na iyon ng pahinga sa bahay, talaga namang naranasan ko ang pinakamataas na antas ng maiging pag-aalaga ng nakatatandang kapatid na babae at ng pangalawang kapatid na babae. Kapag naaalala ko ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang panlalamig. Noong mga nakaraang katapusan ng linggo, ay nasa paaralan ako, ngunit ngayon dahil sa pag-uwi ni na Bai Ningbing at Bai Ningsue. Bawat linggo ay pinapapunta ako sa simbahan para kumain ng hapunan. Si Bai Ningbing ay nag-umpisa ng mag-intern sa Bai Corporation, at si Bai Ningsue ay nasa Research Institute na. Sila ay abala sa kanilang gawain, ngunit tuwing katapusan ng linggo, laging naglalaan ng oras.
upang kumain kasama ko. Marahil ay talagang lumaki na ako, bigla kong naunawaan ang pagitan ng lalaki at babae. Araw-araw na lumilipas, sa ikalawang semestre ng ikalawang taon sa kolehiyo, biglang may isang pangyayari na sumira sa tahimik na anyo. Noong araw na iyon ay katapusan din ng linggo, lahat ay naroon. Sa malaking sala, biglang magiliw na nagtanong sa akin si Tio Bae kung ako ay may kasintahan. Sabay na tumingin sa akin sina Baining Bing at Baining Sui, ako ay medyo natigilan. Pagkatapos ay agad akong umiling upang itanggi. Matapos malaman ni Tio Bae, bahagyang tumango siya. Nagpahiwatig siya ng tingin kay Cha Ersha. Si Cha Ersha ay magiliw na. Nagsalita sa akin na nakangiti, Kings Hao, alam ng pamilya Duna ang aming pamilya Bae. Ay may isang mabait na anak. Gusto ng iyong tiyo Duna ipakasal ang kanyang anak na babae. Payag ka ba? Natigilan ako. Hindi agad naintindihan ang ibig sabihin ni Cha Ersha. Ngunit sa lalong madaling panahon, may naunang nakaunawa kaysa sa akin. Si Baining Sui, siya ang unang mula sa sofa. Tumayo upang tumutol. Hindi ako pumapayag. Nagulat ako. Tumayo rin mula sa sofa. Nagdilim ang mukha ni Tio Bae, tumingin sa kanya. Walang kinalaman ito sa iyo. Subalit kasunod noon, ibinaba ni Baining Bing ang kanyang nakakross na mahahabang binti. Mahinahong nagsalita, hindi rin ako sumasang-ayon. Tumingin muli si Tio Bae sa kanya. Dahil ang kalagayan ng pamilya Du ay hindi maganda. At sa mga nakaraang taon, ang pamilya Du ay nakisangkot sa real estate. Ang kanilang pamilya ay parang isang nanganganib na barko sa gitna ng karagatan, kung hindi mag-ingat ay agad nalulubog. Ngunit ang pamilya Bae ay hindi maaaring sumama sa kanila sa paglubog. Isang kumpas ni Tio Bae ang pumutol sa sinabi ni Baining Bing. Pinapunta ni Tio Bae sina Baining Bing at Baining Sui sa silid-aralan para mag-usap. Ako ay medyo nalilito. Nakatayo sa aking kinaroroonan. Pinauna ako ni Cha Ersha na magpahinga sa aking silid. Tumango ako at taimtim na naglakad pabalik sa aking silid. Sa hating gabi ko lamang napagtanto na ito ay isang pagpapakasal na dapat kong harapin. Ano ang dapat kong gawin? Sa hapunan, nakaupo sa tapat ko si Baining Sui. Nakita ko sa kanyang mukha ang halatang pulang marka. Nang umakyat pagkatapos ng hapunan, sumunod ako kay Baining Sui. Sa hagdanan sa pagitan ng ika-4 at ika-5 palapag, bigla akong hinila ni Baining Sui, kasama niya paakyat sa ika-5 palapag. Tahimik na hinila ako ni Baining Sui patungo sa kanyang silid. Sa wakas ay naitanong ko, pangalawang kapatid, ang iyong mukha. Bahagyang suminghot si Baining Sui. Pagkatapos ay biglang may naisip siyang sinabi, halika, tulungan mo akong lagyan ng gamot. Kumuha si Baining Sui ng isang kahon ng gamot mula sa drawer, iniabot sa akin. Agad ko itong kinuha. Hinanap ko ang angkop na pamahid. Sinikap kong gaan-gaan lamang ang paglalagay ng pamahid sa mukha ni Baining Sui. Napakalapit ng aming distansya, kung kaya't naririnig ko pa ang kanyang tibok ng puso. Bae Kings Hao, hindi mo dapat mahalin ang iba. Napakahimig ng boses, kala ko'y guni-guni ko lang. May pagtataka akong tumingin kay Baining Sui. Sino ang mag-aakala na sa susunod na sandali, isang halik na may malamig na pakiramdam ang parang tubig na dumampi sa sulok ng aking bibig. Para akong tinamaan ng kidlat sa sandaling iyon. Si Baining Sui ba ay humalik sa akin. Dahil nakaupo ako sa sahig na naka-cross legs. Kaya't likas na sumandal ako sa sahig gamit ang aking mga kamay at umatras ng kaunting distansya. Ngunit ang magandang mata ni Baining Sui na hugis peach blossom ay may kislap ng kasiyahan. Hindi ko ito matanggap. Ngunit ang aking kasamang lumaki na si Baining Sui ay nakagawa ng ganitong kilos. Ako ay naguguluhan. Sa wakas ay nakarecover ako. Kailangan munang umalis. Nagmamadali akong tumayo. Sino ang mag-aakala na biglang yumuko si Baining Sui? Sa sandaling iyon, nagkatinginan kaming dalawa. Bahagyang huminto si Baining Sui. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa magkabilang gilid ko. Pinalibutan ako, at lumapit upang halikan ang aking dulo ng mata. Ang cute mo, Bae Kings Hao. Ang bango ng katawan ni Baining Sui ay dumidikit sa dulo ng ilong ko. Pero mariin kong iniwas ang ulo, umiwas sa kanyang paghipo. Mukhang hindi naman nagalit si Baining Sui. Sa halip, ngumiti pa rin siya, at saka nagsabi ng isang bagay na para akong tinamaan ng kidlat. Bae Kings Hao, gusto kita. Kung kanina ay kaya ko pa ring lokohin ang sarili ko, ngayon ay hindi na. Nagpumilit akong magsalita. Ang boses ko ay namamaos, bakit? Biglang naging kakaiba sa akin si Baining Sui. At natatakot ako. Marahang sabi ni Baining Sui, parang inaalo ang isang aso. Marahang hinahaplos ang buhok ko, pero mailamig na gumapang sa likod ko. Inilapag ni Baining Sui ang ulo sa balikat ko.
Bulong, dahil ikaw, Kingshao, ang pinili ko at ikaw ay akin magpakailanman. Naalala ko noong gabing may meteor shower, may hiniling ako. Ang hiling ko ay laging samahan ako ni Kingshao. Hindi ko na napigilan, mariin kong tinulak. Ang magandang mukha mo sa harapan ko. Sa mga mata ni Bai Ningsue, bihirang lumitaw ang sakit at dalamhati. Pero gusto ko lang tumakas. Nautal akong bumaba, tumakbo sa kwarto ko. At isinara ang pinto. Litong-lito ang buo kong pagkatao. Ayaw kong mag-isip ng kahit ano. Gusto kong matulog para takasan ang katotohanan, maghintay sa bukas, sa pagsikat ng araw. Aalis na ako agad dito. Siguro dahil sa takot, mabilis akong nakatulog. Gabi na, biglang bumuhos ang malakas na ulan, kulog ang paligid, hindi naging mahimbing ang tulog ko. Sa kalituhan, naramdaman ko ang isang malambot na kamay na marahang dumausdo sa mukha ko. Sunod-sunod sa noo, sa mga mata hanggang sa mga pisngi. Sa wakas, ang malamig na kamay ay huminto sa labi ko, marahang hinimas-himas ito sandali. Panaginip ba ito? Hindi ako magising. Pagkatapos, isang malakas na kulog mula sa bintana, nagulat ako. Sa wakas nagising ako, umupo mula sa kama, huminga ng mabigat. Nakalimutan kong isara ang kurtina kagabi, kaya nang dumaan ang kidlat sa langit. Kalahati ng kwarto ko ay lumiwanag at nakita ko, sa aking kwarto. Sa tabi ng higaan ko, may nakatayong tao. Natakot ako hanggang sa mawalan ako ng boses. Bago ako sumigaw sa takot, inabot ng malambot at mahahabang daliri ang bibig ko, tinakpan ito. Dumating ang malamig na halimuyak, si Bai Ningsue. Azao, magaling. Huwag kang maingay. Natatakot akong tumango, paano siya nakarating dito? Ang mainit na hininga niya ay dumapo sa aking mukha, parang tumindig ang lahat ng balahibo ko. Ang takot na dala ni Bai Ningsue kagabi ay sunod-sunod na bumalik. Umupo si Bai Ningsue sa tabi ng higaan. Marahang nakatingin sa akin, ang mga mata ay parang dati, pero may kakaibang takot ako. Ngayon, sa mga mata ni Bai Ningsue, may emosyong hindi ko maintindihan. Mukhang napansin niya ang pagkabalisa ko, inabot ang kamay at marahang tinapik ang likod ko, inaalo ako. Sabi niya, Azao, magaling, hindi ka papakasalan ni ate sa iba. Natatakot akong tumango, sinunod ko muna ang sinabi niya. Pero ang ate na iginagalang ko mula bata. Marahang, parang sa isang kasintahan, bumulong sa tenga ko, dahil si Azao ay pwedeng magustuhan si ate lang. Azao, naalala mo ba? Noong araw na nagdalaga si ate. Ginawa mong hiling si ate, sinabi mong tutuparin mo. Pero ang hiling ni ate ay palagi si Azao. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng malakas. Tunay akong takot kay Bai Ningsue ngayon, pero buti na lang hindi siya nagpatuloy. Sa halip ay marahang inalo ako hanggang makatulog at umalis, dahil nakapikit ako. Narinig ko ang pinto na bumukas at sumara, pagkatapos ay iminulat ko ang mata. Tumitig sa itim na kisame, naisip ko, simula ngayon. Hindi ko na matitingnan ng diretsyo sina Bai Ningsue at Bai Ningsue. Buong gabing walang tulog. Nanatili akong gising hanggang umaga. Sa salamin, itim ang bilog ng mata ko. Buti pa, parang panda na ako. Sa almusal, bumaba ako. Tinawag ako ni Tita Aisha para kumain, sumunod na lang ako sa kanya papuntang dining room. Pagkaupo ko, nasalubong ko ang mga mata ng kambal na babae na puno ng takot. Ngumiti si Bai Ningsue tulad ng dati, parang walang nangyari kagabi. Mahigpit kong pinisil ang labi. Biglang may bumukas na upuan sa tabi ko, si Bai Ningsue, ang taong parang multong dumating kagabi. Ikaw na lumitaw sa tabi ng aking kama ay nakaupo na ngayon sa aking tabi. Nangangatal ang aking anit. Mahirap at mabilis kong natapos ang almusal. Pagkatapos ng almusal, magalang akong nakipag-usap kay Tio Bai at kay Tita Ersha at saka nagmamadaling umalis pabalik sa eskwelahan. Hindi na muling binanggit ni Tito Bai ang pakikipagkita ko kay Dujea. Sa loob ng isang linggo sa eskwelahan, maraming mensahe si Bai Ningbing at Bai Ningsue. Ang ipinadala sa akin at maraming tawag, hindi ko sinagot ang mga ito. Gusto ko lang takasan ang lahat ng ito dahil pamilya kami, hindi pwede. Biglang dumating muli ang Sabado. Tumawag ulit si Tita Ersha, pinauwi ako. Nagdahilan ako na may aktibidad ang organisasyon ko at kailangan ng ensayo, kaya hindi ako umuwi. Tulad ng inaasahan, di nagtagal ay tumawag na sina Bai Ningbing at Bai Ningsue. Walang ekspresyon ang mukha kong nakatitig sa patuloy na kumikislap na numero sa screen, saka ko pinatay ang cellphone. Sa hapon ng weekend, lumabas si Jiang Yuan kasama ang mga dating kaklase. Ang dalawa kong kasama sa kwarto ay pumunta sa library. Ako lang mag-isa sa dormitoryo, nagsi-cellphone ako. Biglang may natanggap akong text message na may dumating daw na package ko. Kailangan kong kunin sa gate ng eskwelahan. Naalala ko ang mga binili ko online noong nakaraang araw. Mayroon niyang isang delivery point sa guardhouse. Hindi na ako nag-isip pa, mabilis na nagsuot ng jacket at pumunta sa gate ng eskwelahan.
Lumabas ako mula sa guardhouse dala ang package. Medyo mabigat ang package, lumubog pababa. Kakataas ko lang ng package, biglang may anino na humarang sa aking daan. Tiningala ko. Nakita ko si Bai Ningsu. Malalim ang tingin ng mga mata ni Bai Ningsu. Medyo natakot ako at umatras ng ilang hakbang. Nang makita ko sa ganoong paraan, may sumulyap na sakit sa mga mata ni Bai Ningsu. Nalito ako. Sinabi ni Bai Ningsu, Kings Hao, susunduin kita pa uwi. Tumanggi ako. Nasabi ko na kay tita na hindi ako uwi ngayong linggo. Si Bai Ningsu ay nakatitig lang sa akin. Kings Hao, makinig ka. May mga taong dumadaan sa gate ng eskwelahan na tumitingin sa amin, nagbubulungan. Sa hindi pagkakasundo, napilitan akong sumama kay Bai Ningsu. Sige na nga. Nasa bahay pa naman sina tito at tita, hindi na lang ako matutulog ngayong araw sa villa. Binuksan ko ang likod na pinto ng sasakyan. Sumakay ako, gusto ko lang lumayo ng napakalayo. Natigilan si Bai Ningsu. Pero wala siyang sinabi, pumunta lang sa driver's seat at nagsimulang magmaneho. Tahimik ang loob ng kotse. Hindi ko alam kung bakit, bigla akong nakaramdam ng antok. Sinubukan kong iling ang ulo, sinabi sa sarili na hindi ito magandang oras para matulog. Pero lalong lumala ang antok, unti-unti ay hindi ko na napigilan at nakatulog ako. Nang magising ako, natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa isang malaking silid. Buong katawan ko ay mahina at malambot. Walang lakas. Hindi ito ang aking silid sa villa ng pamilya Bai. Saan ito? Ang estilo ng dekorasyon ng silid ay parang Scandinavian. Hindi maraming gamit sa loob pero bawat isa ay mukhang mahalaga. Bumukas ang pinto ng silid, pumasok si Bai Ningsu. Nagmamadali akong nagtanong. Saan ito? Nagpakita si Bai Ningsu ng kakaibang ngiti. Ngayon hindi mo na ako tinatawag na pangalawang ate, di ba? CJ, naligalig ako, may masamang pakiramdam. At sa susunod na sandali, pinatunayan ng sinabi ni Bai Ningsu ang aking hinala. Kings Hao, ito ang inihanda ko para sa iyo, ang ating tahanan. Natakot akong bumaba ng kama. Tumakbo ako sa tabi ng bintana, at doon ko natuklasan na nasa ikatlong palapag ako. Mula sa tanawin sa labas, parang ito ay isa pang villa na hindi ko alam. Si Bai Ningsu ay lumalapit sa akin ng hakbang-hakbang. Ako ay umatras ng paatras, hanggang sa nakadikit ang likod ko sa pader. Bigla niyang inabot ang kamay, marahang hinawakan ang aking dibdib. Hindi niya itinago ang kanyang ngiti. Mukhang madilim ang kanyang anyo. Kings Hao, isang linggo ka nang hindi nagpaparamdam. Miss na miss kita, pero hindi ka sumasagot kaya napilitan akong. Personal na sunduin ka pa uwi. Nanlamig ang buong katawan ko. Dalhin mo si Kings Hao dito. Dahil si Kings Hao ay akin. Ayokong ibahagi si Kings Hao kay ate. Ang tingin niya kay Kings Hao ay hindi ko gusto. Sumigaw ako, Bai Ningsu, nababaliw ka na. Itinaas ni Bai Ningsu ang kamay. Alam mo ba, Kings Hao, dati laging gusto mong sumunod kay ate. Noong mga panahong iyon, hindi ako masaya. Dahil gusto ko na sa iyong mga mata, ako lang ang palagi mong makita. Noong hindi ko maintindihan. Ngayon naiintindihan ko na, ang tawag sa damdaming iyon ay selos. Medyo natakot ako. At si Bai Ningsu ay marahang umamo sa akin. Kings Hao, huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Gusto ko lang maghintay di. Sa araw na iyon, nang sabihin mong mamahalin mo ako, mariin akong umiling ngunit walang saysay. Pinilit akong umatras hanggang sa mahulog ako sa kama. Kinuha ni Bai Ningsu ang aking mga paa, at inilagay sa kama, tinakpan ako ng kumot at pinapahinga ako. Nang umalis si Bai Ningsu, pilit akong bumangon at naghanap sa buong silid. Hindi ko mahanap ang aking telepono. Galit kong binuksan ang pinto at tumapak sa malamig na sahig. Tumakbo ako pababa. Nakaupo si Bai Ningsu sa sala, hawak ang isang tasa ng kape. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, at nang makita ang aking mga paa, kumunot ang kanyang noo. Lumapit siya ng malalaking hakbang at inalalayan ako. Hindi ko siya kayang iwasan. Inihatid niya ako sa sopa at lumayo. Nang bumalik siya, may dala siyang puting medyas at sinelas. Marahan niyang isinuot ang medyas sa akin at inilagay ang aking mga paa sa sinelas. Walang emosyon kong sinabi, bukas ay Lunes, may klase ako. Kailan mo ako papaalis? Umupo si Bai Ningsu sa sopa sa tabi ko. Huwag kang mag-alala. Nag-leave na ako para sa iyo. Kaya manatili ka na lang sa akin. Alam kong kailangan kong manatiling kalmado sa ganitong oras. Paano ang telepono ko? Pwede mo bang ibalik? Nagtaas ng kilay si Bai Ningsu at kinuha ang telepono ko sa bulsa at ibinigay sa akin. Hindi ko inaasahan na bigla siyang magiging mabait. Nagtataka ako, ngunit nang buksan ko ang telepono, natigilan ako dahil walang signal. Mabait na sinabi ni Bai Ningsu, nakalimutan kong sabihin, lahat ng signal sa villa na ito ay nakablock. At maraming gwardiya sa labas. Bigla akong tumayo, sumuray-suray at tumakbo papunta sa pangunahing pinto ng villa.
ngunit hindi ko mabuksan ang pinto. Dahan-dahang lumapit si Ba Iningsu sa likod ko. Kingshao, ano ang gusto mong kainin para sa tanghalian? Lulutuin ko para sa iyo. Galit ko siyang tiningnan, ngunit alam kong kailangan kong mapanatili ang sapat na lakas para lumaban. Nagluto si Ba Iningsu ng maraming putahe, ngunit hindi na ako nagtitiwala sa kanya. Kaya kumuha siya ng chopstick at tinikman ang bawat putahe, pagkatapos ay inosenteng tumingin sa akin. Napangiwi ako at mabilis na kumain ng kaunting kanin, pagkatapos ay bumalik sa sopa at nag-isip. Biglang may tumunog na doorbell. Kumunot ang noo ni Ba Iningsu at naglakad papunta sa pinto. Binuksan niya ito at dumating si Ba Iningbing. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Malungkot na sabi ni Ba Iningsu. Mahal kong kapatid, ang mga bagay na naiisip mo ay natural ko ring naiisip. Ang boses ni Ba Iningbing ay malambot pa rin, ngunit sa aking paningin ngayon. Ang kambal na magkapatid na ito ay parang mga demonyo. Diretso si Ba Iningbing sa akin. Mumiti siya ng malumanay at sinira ang katahimikan. Azhu, matagal na tayong hindi nagkita. 1 linggo lang, hindi naman matagal. Ayaw ko siyang kausapin. Tumayo ako at dumaan sa kanila para umakyat sa kwarto. Ngunit pagdating ni Ba Iningbing, simula na ng bangungot. Hindi ko alam kung paano sila nagkasundo, ngunit mula sa araw na iyon. Tulad noong bata pa kami, hinati nila ang oras nila sa akin. Si Ba Iningbing minsan ay pumupunta sa kumpanya. At si Ba Iningsu ay may trabaho sa Research Institute. Sa mga oras na iyon lang ako, hindi nakikita ang kanilang mga mukha. Hindi ko matanggap na ang mga dati kong itinuturing na kapatid na babae ay biglang naging ganito kakilakilabot. Walang signal sa villa at hindi ko mabuksan ang pangunahing pinto. Tanging sa loob ng villa ako makagalaw. May isang telepono sa sala na pwedeng tumanggap ng tawag ngunit hindi pwedeng tumawag. At 2 araw pa lang ang nakalipas ng matuklasan ko. Na ang buong villa ay puno ng mga kamera, malaki at maliit. 1 buong linggo na. Sa wakas, gumuho ang aking depensa. Nagsimula akong manira ng mga bagay, mga tasa, plato at iba pang kagamitan sa sala. Lahat ng kayang sirain ay sinira ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nagwawasak. Ang mga pira-piraso ay nagkalat sa sahig. Ang aking binti ay nasugatan ng mga bubog. Tiningnan ko ang dugo na umaagos mula sa sugat. At naalala ko ang mga kamera sa sala. Bigla akong nagkaroon ng matapang na ideya, ngunit takot talaga ako sa sakit. Habang hawak ko ang 1 piraso ng basag na ceramic at nag-aalangan, biglang bumukas ang pangunahing pinto mula sa labas. Si Ba Iningsu ay nagmamadaling pumasok. Kinuha ang piraso sa aking kamay. Nang makita ang itsura ko, nanginginig niya akong niyakap at sinabi sa panginginig. Kingshao, mali si ate, huwag kang ganyan. Mahigit 10 taon na ang samahan, kasinungalingan kung sasabihing hindi masakit. Ngunit Ba Iningsu, paano tayo naging ganito ngayon? Si Ba Iningbing ay mabilis ding bumalik. Pagkatapos ng araw na iyon, pinalitan ang lahat ng kagamitan sa villa. Halos lahat ay gawa sa material na hindi madaling masira, kahit ang kusina ay nakalock. Anumang bagay na makakasakit sa tao sa villa ay wala na. Si Ba Iningbing at Ba Iningsu ay nagpapalitan sa pagbabantay sa akin sa villa. 1 piano ang idinagdag sa villa. Si Ba Iningbing, tulad ng dati, ay tumutugtog ng piano para sa akin. Sinusubukan niyang pakalmahin ang aking pagkabalisa. Matigas kong tinakpan ang aking tenga at hindi pinakinggan ang tugtog. Minsan lalapit si Ba Iningbing at yayakapin ako. Azhu, mabuti ka. Malamig kong tinulak siya. Huwag mo akong hawakan. Ang mga mata ni Ba Iningbing ay may bahid ng sakit, ngunit nanatili siyang may malumanay ng ngiti habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Bahagyang yumuko siya at magalang na hinalikan ang aking noo. Ang kanyang mukha ay abot kamay ko. Ang magandang mukha ng mestisa. Puno ng galit ang aking tingin sa kanya at namula ang aking pisngi. Tinitigan ako ni Ba Iningbing, bigla siyang umiti ng may kasiyahan at pagkaraan ng sandali ay nagsabing pasensya na Izu. Iniwas ko ang aking ulo at tumangging tumingin sa kanya. Nang gabing iyon, si Ba Iningbing at Ba Iningsu ay nakaupo sa magkabilang tabi ko. Para bang nagsimula sila ng isang uri ng paligsahan kung sino sa kanila ang mas maalaga sa aking paningin. Halimbawa, Izu, anong gusto mong kainin? Gagawin ito ng ate para sa iyo. Mas gusto ni Kingshao ang luto ko, gagawin ko na ito ngayon para sa iyo. Wala akong emosyon sa mukha. Ang luto ninyong dalawa ay hindi kailanman sasaya sa aking panlasa, saglit akong tumigil at idinagdag. Hindi lang pagkain pati na rin kayo. Ang hangin ay tila nagyelo sa kakaibang katahimikan. Nagpatuloy ako, hayaan ninyo akong umalis, ito ang pinakamabuti para sa ating lahat. Ganoon ba? Ngunit kung hahayaan ka naming umalis Kingshao, hindi ka nababalik sa akin, hindi ba? Namumula ang mga mata ni Ba Iningsu. Isang kakaibang damdamin ang sumibol sa aking puso, ngunit tumayo pa rin ako. Diretso akong lumabas ng kainan.
Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Bainingbing. Tinitigan ko siya ng may pagtutol, ngunit isa-isa siyang lumapit sa aking tabi. Parang bata akong sumubsob sa kumot at tumangging siya'y tingnan. Tahimik ang paligid. Maya-maya ay mayabag na muli, pagkatapos ay ang tunog ng pinto na bumukas at isinasara. Sa wakas ay umalis na si Bainingbing. Dahil sa pagkakasubsob, naging mainit ang aking mukha, kaya mabilis kong inalis ang kumot upang makahinga ng sariwang hangin. Ngunit biglang may magandang mukha na lumapit, hindi ako nakaiwas sa tamang oras. Ngumiti si Bainingbing ng may buong pagtanggap, "Azu, hindi ako nagsasawa," mahina niyang bulong sa aking tainga. Pagkatapos ay biglang nakaramdam ako ng pangingilig sa aking tainga, hindi ako mapakali at pumihit. Mahigpit akong niyakap ni Bainingbing sa pamamagitan ng kumot, at sa susunod na sandali, isang magaan na halik ang dahan-dahang bumagsak sa aking sulok ng mata at pisngi. Sa wakas ay huminto sa aking labi, "Azu, gusto ko itong gawin noong nakaraan pa," nakangiting sabi ni Bainingbing. Ang kanyang mga matang laging may malumanay ay puno ng pagmamahal, ang kanyang titig sa akin. Parang ako ay isang bihirang kayamanan. Hindi pa ako nakakareaksyon nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bainingsu. Nakita niya si Bainingbing na inaalis ang kanyang mga labi. Galit na lumapit si Bainingsu at hinila si Bainingbing. Inilabas niya ito ng kwarto. Muli ay natahimik ang silid. Tahimik akong sumandal sa ulunan ng kama. Walang emosyong nakatitig sa kisame. Wala na akong nararamdaman kaya kahit pumasok muli si Bainingsu, wala akong reaksyon. Ang kanyang mukha ay labis na madilim at nilock niya ang pinto mula sa loob. Malalaki ang hakbang na lumapit siya. Nang makita niya ako sa ganitong kalagayan, bigla siyang nawalan ng katiyakan. Iniabot ni Bainingsu ang isang kamay. Gusto akong hawakan, ngunit sa susunod na sandali ay binawi niya ito. "Kingshao, ako." Tinitigan ko siya, "Kinasusuklaman ko kayo." Hindi ko alam kung ang mga salitang ito ang nagpukao sa magandang babaeng demonyo sa harapan ko. Ang mukha ni Bainingsu ay muling nagkaroon ng pamilyar na masamang ngiti, tulad noong dati siyang nagbibiro sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba, ang kanyang mga mata ay madilim na mailalim, hindi ko malaman kung ano ang nasa loob. Sinabi niya, "Kingshao, mas mabuti pang kamuhian mo ako." Bago siya lumapit, naging matalino ako. Gusto ko siyang itulak palayo, ngunit sa pagkakataong ito ay muli niyang nahulaan ang aking gagawin. Hinawakan ni Bainingsu ang pareho kong kamay, may bahid ng ngiti sa kanyang mga mata. "Kingshao, kamuhian mo ako." Kumuha siya ng isang sutla na panyo mula sa kung saan at itinali ang aking dalawang kamay. Takot na takot ako. Habang pinapanood ko siya, na may debosyon sa kanyang mukha, hinalikan niya ang bawat bahagi ng aking balat. Parang gusto niyang takpan ang isang bagay, o parang pagmamarka. Ang hangin sa gabi ay humahagibis. Ang mga rosa sa hardin ng villa ay nanginginig sa kadiliman. Ang mga salitang parang demonyo ay umaalingaw pa rin sa aking mga tainga, "Kingshao, ako ba o ang ate?" Kinabukasan ng umaga, biglang may dumating na tao sa villa. Hindi ko alam kung paano natagpuan ni Tita Elsa ang lugar na ito, ngunit dinala ni Tita Elsa ang ilang itim na bodyguard at dumiretso sa villa. Sa harap ng mga mata ni na Bainingbing at Bainingsu, dinala nila ako pabalik sa villa ng pamilya Bai. Matapos ang malayong biyahe ng sasakyan. Sa rearview mirror, nakita ko sina Bainingbing at Bainingsu. Sumunod na tumakbo palabas, ngunit hinarang ng mga malalaki at mababagsik na bodyguard na pumunta na sa villa. Si Tito Bai ay nakaupo na sa pangunahing upuan na may mabigat na mukha. Si Tita Elsa ay kasama akong umakyat at umupo sa sopa. Ang pintuan ng villa ay isinara. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na ako ay nag-iisa na humarap sa dalawang taong ito na nag-ampon sa akin. Sa sandaling makita ako, direktang nagsalita si Tito Bai, "Xiaoju, ang pamilya Bai ay may utang na loob sa iyo." Nag-alangan akong iwagayway ang aking mga kamay. Umupo si Tia Elsa sa tabi ko at marahang tinapik ang aking likod. Sinabi ni Tio Bai na noong panahong iyon, ayaw tumaas ng grado ang iyong mga ate na kambal. Sinabi ko sa kanila na kung hindi sila susunod, ipapadala kita sa iba. Kaya sila ay sumunod sa pagtaas ng grado. Sinisisi ko rin si Tio noong panahong iyon na hindi ko natuklasan ang mga nakatagong intensyon ng dalawang masasamang anak na ito. Huminto si Tio at sinabi pa, "Dati ay iniisip ko na pumili ng isang magandang pakasal para sa iyo. Kung hindi maganda ang bakasyon, maaaring pumili ng ibang pamilya. Ngunit hindi ko inaasahan na ang dalawang ito ay gagawa ng ganitong kalagayan." Pagkatapos, sa wakas ay pumasok siya sa paksa. "Xiao Zhao, sa kasalukuyang sitwasyon, para sa iyo at para sa katatagan ng pamilya Bai, gusto kitang ipadala sa ibang bansa upang mag-aral. Pumayag ka ba?" Natigilan ako sa aking isipan. Ay biglang dumaan ang maraming saloobin.
Ang aking presensya ay tiyak na magiging hadlang sa pagitan ng dalawang tagapagmana ng pamilya Bai. Ito ay tiyak na ayaw makita ni Tio Bai dahil ang kanyang pinaghirapang palakihin na dalawang mahuhusay na tagapagmana ay hindi maaaring maipit sa ganitong bagay. At hindi ko rin gustong maipit sa pagitan ng dalawang dating itinuturing kong ate. Sa wakas, narinig ko ang aking sarili na mahinang sumagot, "Opo, susunod ako kay Tio." Marahang hinawakan ni Tia Elsa ang aking ulo ng may pagmamahal. Mabilis ang pamilya Bai. Nang hapon, lahat ng papeles sa paaralan ay naayos na. Pagkatapos kong makuha ang cellphone, sinabi ko sa mga kasama ko sa dorm ang balitang ito. Nagulat silang lahat. Matapos akong mag-leave ng higit sa 10 araw, bigla akong nag-anunsyo na direktang aalis ako ng bansa. Si Jiang Yuan ay nag-private message sa akin at nagtanong. Ipinaliwanag ko sa kanya na dahil ito sa mga dahilan ng pamilya, kaya ganito ang aking napili. Sa huli, nagpadala si Jiang Yuan ng isang mensahe sa akin, "Bai Qingzhao, ikinagagalak kitang makilala. Naway maging maayos ang iyong pag-aaral sa ibang bansa." Nag-reply ako ng isang pasasalamat na emoji. Sa wakas, isinara ko ang cellphone. Sa gabi, kasama ko sina Tia Elsa at Tio Bai na umiinom ng tsaa sa sala. Biglang bumukas ang pinto ng villa. Dinala ng mga bodyguard sina Baining Bing at Baining Sui pataas. Nang makita nila ako, sa wakas ay nagpakita sila ng isang ngiti. Mabilis na umalis ang mga bodyguard. Biglang nagsalita si Tio Bai nang may mabigat na boses. "Pumunta kayong dalawa sa study at lumuhod doon magdamag." Nais kong magsalita, ngunit hinila ni Tia Elsa ang aking manggas, na nagpapahiwatig na tumahimik ako. Nauna si Tio Bai na umakyat ng hagdan. Sina Baining Bing at Baining Su ay napilitang sumunod. Bago sila umalis sa sala, lumingon sila at tiningnan ako ng malalim. Bigla kong naunawaan. Ang mga damdaming dati ay hindi ko maintindihan. Ang kanilang mga mata ay may dalang malalim at madilim na pagmamahal. Hindi rin nila malalaman na ito na ang huling sulyap dahil ang aking tiket ay para sa gabing iyon. Hindi nagtagal matapos isara sina Baining Bing at Baining Su sa study. Sa wakas ay nagpaalam ako kay Tia Elsa. Isang beses pa, pagkatapos ay nagpaalam ako kay Tia Elsa, hinila ang aking maleta at sumakay sa sasakyan na dati nang inayos para ihatid ako sa airport. Ang pag-alis patungong ibang bansa ay maayos at walang hadlang. Ang eroplano ay lumipad sa kalangitan, sa taas na 30,000 talampakan, sa pamamagitan ng bintana. Tiningnan ko ang tanawin sa ibaba, bigla akong naguluhan. Dati ay naiinggit ako sa aking dalawang ate. Nais kong makita ang labas ng mundo. At ngayon talagang pumunta na ako. Ngunit nakaramdam ako ng kawalan ng direksyon. Hindi ko alam kung paano. Naalala ko noong taong iyon, si Baining Bing ay nasa ibang bansa pa. Pinadalhan ako ng isang album ng mga tanawin at sa isang pahina ay may mensahe. "Azu, maganda ang ibang bansa. Kung gusto mo, sa susunod ay dadalhin ka ng ate mo upang makita." Medyo naguluhan ako. Ilang taon lamang, ngunit nagbago na ang lahat. Pagdating ko sa If Country, malapit ng Nobyembre, ang taglagas sa If Country ay napakaganda. Ang mainit na sikat ng araw, ang mga tao sa ilalim ng Eiffel Tower sa tabi ng Seine River, lahat ay nasaksihan ko na. Sa bagong paaralan sa If Country, mayroon din namang mga bagay na katulad. Medyo kayang-kaya ang buhay. Pagdating ko sa If Country, ang pera na aking naipon sa mga nakaraang taon, at ang pera na ipinadala sa akin ni Tia Elsa, lahat ay ibinalik ko kay Tia Elsa. Ang huling pagkakataon na nakipag-ugnayan sa akin si Tia Elsa ay upang malaman ang aking kalagayan. Natatakot siya na hindi maganda ang aking kalagayan. Ipinangako ko sa kanya na maayos ang lahat. Sa huling bahagi ng tawag, sinabi sa akin ni Tia Elsa na inutusan ni Tio Bai ang mga tao na lubusang itago ang aking balita. Sina Baining Bing at Baining Su ay hindi ako mahahanap. Pinakalma niya ako at nagsimula ng bagong buhay. Ang aking pang-araw-araw na gawain ay ang daan mula sa paaralan patungo sa trabaho. Ang buhay ay abala at puno. Pagkatapos ng kolehiyo, nanatili ako sa paaralan upang mag-aral ng master. Sa normal na panahon, tumatanggap din ako ng ilang simpleng trabaho sa pagsasalin. Dito pumapasok ang aking kalamangan sa wika. Kaya naman, sa pamamagitan ng aking sarili, medyo maayos ang aking pamumuhay. Lahat ay pumasok sa tamang landas. Nakilala ko ang mga bagong kaibigan. Nakinig sa ilang bagong dayuhang kanta at nakatagpo ng maraming bagong bagay. Mayroon din akong 2 o 3 babaeng taga-country na nag-alok ng pag-ibig. Mabait kong tinanggihan sila. Sinasabi ko na hindi ako magkakaroon ng relasyon sa loob ng 2 taon at nagpapasalamat sa kanilang pagmamahal. Ang mga tagaf ay masayahin at bukas isip, hindi sila naapektuhan ng pagtanggi at pagkatapos ng pagtanggi ay taos puso nilang sasabihin sa akin, tulad ng, "Mabuti ka, tiyak na makakatagpo ka ng iyong sariling kaligayahan."
Makakatagpo ba ako ng aking sariling kaligayahan? Hindi ko rin alam. Pumili ako ng elective course. Nag-enroll ako sa isang kursong economics. Pagdating ko sa silid-aralan, ang kasama kong may magandang relasyon. Si Paul ay umupo sa tabi ko at masayang ibinahagi sa akin ang kanyang bagong tsismis. Sinabi ni Paul na ang lektor ng kursong economics ay isang FE graduate mula sa isang nangungunang dayuhang universidad. Sinasabing napakaganda ng itsura. Umiti ako at sumang-ayon sa kanya. Totoong, saan man ako pumunta. Ang mga lalaki ay karaniwang nagkukwentuhan tungkol sa magagandang babae. Kumuha ako ng libro at kwaderno mula sa bag ko. Habang naghihintay ng klase, di nagtagal ay halos kumpleto na ang mga estudyante. Sa tamang oras ng klase, isang matangkad na babaeng nakasuot ng trench coat ang dahan-dahang pumasok sa silid. Umakyat siya sa entablado at narinig ang sunod-sunod na sigaw ng mga lalaki. Tumingin ako at nakita ang mukha ng isang babae na nagpabaligtad ng dugo ko, si Bai Ningbing. Sa kanyang lieg ay maisuot na scarf na hindi bagay sa kanyang aura. At hindi masyadong elegante. Medyo pamilyar ang scarf na iyon. Bigla kong naalala. Ito ang scarf na ibinigay ko sa kanya noong mga nakaraang taon. Ang mga alaalang matagal ko nang inilibing sa isipan ko. Biglang bumulwak. Nagsimulang tumulo ang pawis sa likod ko. Paano napunta rito si Bai Ningbing? Hindi ba siya dapat nasa Baishe? Paano siya napunta rito? Palihim ko siyang tiningnan. Pagkatapos ay ginamit ko ang libro para takpan ang sarili. Dapat kong aminin 3 taon na rin kaming hindi nagkita. Ang aura ni Bai Ningbing ay lalo pang naging mahinahon. Ang kanyang mukha na halos walang kapintasan dahil sa kanyang lahing halo ay patuloy na naglalabas ng kaakit-akit na alindog. Dahil oras ng klase, tiyak na mapapansin ako kung bigla akong aalis. Kailangan kong maghintay matapos ang klase at saka tumakbo ng mabilis. Ngunit ang sumunod ay nagdulot sa akin ng pagkawalang pag-asa dahil ang babaeng nasa entablado. Matapos gumawa ng isang maikling at magiliw na pagpapakilala sa tuloy-tuloy na Pranses, pumasok na siya sa paksa. Pagkatapos, nagsimula siyang tumawag ng pangalan. May masamang pakiramdam ako. Sinundan niya ang listahan. Pumili siya ng ilang pangalan na tinawag. Bawat isa ay sumagot. Akala ko tapos na ang bahagi ng pagtawag. Ngunit ang babaeng nasa entablado ay sadyang huminto. Sa huli, tinawag niya si Leon. Natahimik ako ng 1-2 segundo. Ang hangin ay tahimik at kakaiba. Si Leon ay ang aking pangalan. Tumingin siya sa akin. Gamit ang kanyang mga mata, ipinahiwatig niya na sumagot ako. Pati ang iba ay sabay na lumingon sa akin. Wala akong magawa, kaya ibinaba ko ng sobra ang ulo ko. Hindi ako nangahas na tumingin sa mata ni Bai Ningbing. Mahina lamang akong sumagot, hindi ko alam kung guni-guni ko lamang. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang isang mahinang tawa. Nagsimula na ang klase. Hindi ako magdududa sa profesional na kakayahan ni Bai Ningbing. Mula pagkabata, henyo na siya. Lumaki siya sa edukasyong piling elite at ihipa mula sa nangungunang dayuhang universidad. Ang kinaiinisan ko lang ay noong nakikinig ako sa tsismis. Hindi ko ito napansin. Buong klase, halos nakayuko ako. Paminsan-minsan. Palihim akong tumitingin, ngunit lagi akong nasasalo ng mga mata ni Bai Ningbing na may ngiti. Sa paligid ay maraming estudyanteng pumapasok sa klase. Wala akong magawa, kaya pinilit kong sundan siya. Napagtanto ko na ang pag-iwas ay hindi solusyon dahil kailangan ko pang mag-aral sa paaralang ito. Dumaan kami sa koridor, pakanan at bumaba ng hagdan. Sinundan ko si Bai Ningbing sa isang maliit na sulok malapit sa artipisyal na lawa ng paaralan. Wala nang tao rito. Sa wakas, nagsalita si Bai Ningbing, "Azu, matagal na tayong hindi nagkita." Sa pagkakataong ito, talagang matagal na. Medyo naguguluhan ako at sumagot, "Matagal na nga. Azu, ngayon hindi mo na ako tinatawag na ate." Medyo nahihiya ako at hindi alam ang sasabihin. Sa susunod na sandali, bigla akong niyakap ng matangkad at napakagandang babaeng ito. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa aking balikat at mahinang bumulong, "Azu, miss na miss kita." Umurong ako ng ilang hakbang at mahinang sumagot. Sa hinaharap, mamuhay na lamang tayo ng kanya-kanyang buhay. Sa mga mata ni Bai Ningbing na puno ng lambing, lumitaw ang sakit. Bigla rin akong nalungkot. Tinitigan ko siya ng mabuti, "Ate, sana sa hinaharap ay mahanap mo ang tunay mong kaligayahan." Tumalikod ako at umalis habang nasa naririnig ko pa. Mula sa likuran, narinig ko ang tinig na dati kong narinig ng maraming beses, "Azu, mahaba pa ang panahon natin." Nagmamadali akong lumabas ng paaralan at pumunta sa aking part-time na trabaho. Pag-uwi ko sa gabi, pagod akong bumalik sa pamilyar kong apartment. Ang mga pangyayaring naganap ngayon ay biglaan at hindi ko inaasahan.
Buti na lang, si Bainingbing lamang ang nakita ko. Paglabas ko ng elevator, kailangan ko pang maglakad ng ilang hakbang bago makarating sa pintuan ng apartment. Sa pagkakataong ito, sa labas ng katabing apartment na matagal nang walang nakatira. May mga karton ng gamit na parang may lumipat. Bigla kong naalala. Sinabi sa akin ng kasero noong isang araw na lilipat sa katabing apartment ko ang bagong nangungupahan sa mga susunod na araw. Iniwasan ko ang mga kahon at nagtungo sa pintuan ng aking apartment nang biglang nasira ang ilaw sa hagdanan at ang hindi naman kalakihang espasyo ay biglang nalubog sa dilim. Agad kong inabot ang aking bulsa upang hanapin ang cellphone at buksan ang flashlight para mailiwanag. Nang mahawakan ko na ang cellphone, may biglang yumakap sa akin mula sa likod. Sa isang iglap, sumagi sa isip ko ang maraming nakakatakot na posibilidad. Susubukan kong lumaban. Hanggang sa narinig ko ang pamilyar na boses ng isang babae, paos at makulit, "Kingshaw, ang tagal nating hindi nagkita. Ang lakas mo pa rin." Lumingon ako sa kanyang yakap, hinawakan ang cellphone, at itinapat ang liwanag sa kanyang mukha. Si Bainingsu. Tulad ng inaasahan, kapag nakita mo ang isa sa kambal na bulaklak na ito, ang isa ay hindi rin magtatagal. Sa ilalim ng liwanag, ang ngiti sa mukha ni Bainingsu ay sing-init ng dati, pamilyar pa rin sa akin. Binitawan niya ang mga brasong nakapalibot sa akin. Tumayo siya ng bahagya at bumulong sa aking tainga. "Kingshaw, sinabi ko na sa'yo. Ako ang nagmamay-ari sa'yo. Kahit saan ka pumunta, hahanapin at hahanapin kita." Isang pakiramdam ng kawalan ng lakas ang bumalot sa akin. Hinila ko siya papalayo at tumakbo patungo sa aking apartment. Kinakabahan kong sinubukang buksan ang pinto gamit ang susi, ngunit sa sobrang nerbiyos, ilang segundo akong hindi magawa. Mula sa likuran, narinig ko ang boses ni Bainingsu na may halong tawa. "Kingshaw, kailangan mo ba ng tulong mula kay ate?" Sa wakas ay nabuksan ko ang pinto, mabilis akong pumasok at isinara ito, iniwan ang lahat ng ingay sa labas. Parang nakaligtas sa kamatayan, sumandal ako sa pinto at dahan-dahang dumulas pababa hanggang sa maupo sa sahig. Tila umaalingaw pa rin sa aking tenga ang mga sinabi ni Bainingbing kanina, kasama ang mga sinabi ni Bainingsu. Dapat ko nang napagtanto ito. Siguro, noong unang panahon pa, mula sa araw na pinili ako ng tadhana, wala na akong ibang daan na mapupuntahan. Sa tahimik na espasyo, ang mga mukha ng kambal na bulaklak ay patuloy na naghahalo at lumilitaw sa aking isipan. "Azeu, mahaba pa ang panahon natin. Kingshaw, kahit saan ka pumunta, hahanapin at hahanapin kita ni ate."